Kabanata 3951. Guro, sa lahi ng ahas ng demonyo. Bukod sa aming pinuno, si Chapman, mayroong 5 iba pang pangunahing miyembro, na may hawak ng napakalaking kapangyarihan. Sabi ni Leslie kay Dustin. Nakikita ko. At sino sila? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bawat isa. Tanong ni Dustin. Ang isa ay isang semi-governing na Diyos at tinawag niya ang pangalan Milo. Siya ang tiyuhin ni Chapman, na responsable sa pagbabantay sa lupaing ninuno ng lahi ng demonyong ahas. Ang 4 pa ay sina Manson, Nikki, Judy, at Roddy. Sila ang may tungkuling bantayan ng 4 mahalagang cosmos. Ang 4 na ito ay pawang mga tunay na premium grade na banal na Diyos. Ngunit mas malakas sila kaysa sa mga NASA. Parehong kaharian kung saan sila. Bagamat isa rin akong tunay na premium grade na banal na Diyos. Madali at agad akong mapapatay kung pipilitin. Sa isang paghaharap sa kanila. Ang 5 ito ang pinaka-mapagkakatiwalaan ni Chapman. Siguradong alam ko na ang kinaroroonan ng Nine-Tailed Demon Fox race. Dagdag ni Leslie. Okay. I see. Salamat Leslie. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Tama siya. Narinig ko na rin ang mga pangalan na iyon. Minsan ko na ring nakita si Milo at naaalala ko na ang lakas niya ay halos kapareho ng sa akin. Dagdag ni Emmer, siya ay isang semi-governing god. Medyo mahirap makitungo sa mga katulad niya. Ang pinakamagandang gawin ay hanapin muna ang 4. Sabi ni Dustin matapos magmuni-muni saglit. Siya nga pala, sino sa 4 ang medyo mahina? Well, sino ang pinakamahina? Kahit sino sa inyo. Alam. Pagkatapos ay tinanong niya ang 7 pinuno na ginawa niyang mga alipin. Si Roddy iyon. Siya ang nagbabantay sa Celestial Snake Cosmos. Ang Celestial Snake Cosmos ay orihinal na tinawag na Heavenly Fox Cosmos dahil ito ay dating pag-aari ng ang Nine-Tailed Demon Fox race. Kamakailan lamang. Ang pangalan nito ay pinalitan ng Celestial Snake Cosmos. Agad na sagot ni Acton. Well, kung gayon mas mabuting hanapin muna natin siya. Hinawakan ni Dustin ang kanyang mga kamay at ngumiti. Gaano man kalakas si Roddy. Isa lamang siyang tunay na premium grade na banal na Diyos. Hindi kailangan ni Dustin para seryosohin siya dahil alam niyang madali niyang maibaba si Roddy. Sa kanyang kasalukuyang lakas at hanay ng mga kasanayan, mayroon siyang kumpiyansa na lumaban sa isang semi-governing Diyos. Dustin, kung naririnig mo ako, paano ito? Alamin natin kung sino ang mga alipores ni Roddy sa Celestial Snake Cosmos muna. Sa ganoong paraan masusupol at makokontrol natin ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate ng palihim at magagamit natin sila upang lumikha. Pagkakataong makalapit sa kanya. Kapag malapit na tayo, bigla na lang natin siyang atakihin. Nagpropose si Emmer. Well done, Emmer. I like it. I think it would work. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Natutuwa siyang isinama si Emmer, na nagpapatunay sa kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Si Roddy ay isang pangunahing miyembro ng lahi ng demonyo at kaitiwala din ni Chapman. Dapat ay mayroon siyang espesyal at direktang paraan para makipag-ugnayan kay Chapman. Kung gusto nilang harapin si Roddy, kailangan nilang magsagawa ng epektibong pag-atake. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ni Chapman ang tungkol dito at tutulong kay Roddy. Kung hindi, magiging masyadong komplikado ang mga bagay para kay Dustin at sa kanyang koponan. Lumipas ang isang araw. Ang Celestial Snake Cosmos, nagkaroon ng iba't ibang mga palasyo na nakakalat sa buong nasasakupan nito. Ang mga palasyong ito ay kahanga-hanga at pinalawak ng 10,000 milya. Ang banal na liwanag ay sumikat. Bawat isa mula sa langit, na ginagawa silang nakasisilaw at nakakabighani. Gayun din, sa bawat palasyo, mayroong maraming mga hanay sa mas mataas na antas, na bumubuo ng isang malakas na sistema ng pagtatanggol. Sa isa sa mga palasyong ito ay kung saan karaniwang gumaganap si Roddy, ang pinuno ng Celestial Snake Cosmos. Kanyang paglilinang, ang pag-iisa at kalayaan mula sa anumang kaguluhan ay ginawa itong perpektong lugar para sa kanya.
Sa sandaling ito, sa palasyong ito, mayroong isang napakagandang bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang gintong trono na hindi maikakailang kapansin-pansin dahil sa gitna nito. At mataas na posisyon sa bulwagan. Isang lalaking may maharlikang damit kung saan may mga masalimuot na figure. Mga ahas, nakaupo sa trono. Ang paraan ng pag-upo niya sa trono ay nagmukhang marangal, seryoso, at kagalang-galang. Siya ay isang matangkad, mabigat at malakas na lalaki na may madilim na lilang mukha. Ito ay walang iba kundi si Roddy. Sa parehong Celestial Snake Cosmos at sa buong Heaven Beast Valley, siya ay isang malaking shot. Kilalang kilala, para sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa paligid ng trono ay nakatayo ang 12-dosenang mga opisyal. Kabilang ang mga demonyong ahas at iba pang mga nilalang. Sila rin, may matataas na posisyon sa lupain ngunit lahat ay magalang sa lalaki. Mabilis silang tumugon. Bawat tawag at tawag niya. Upang makumplito ang maharlikang eksena. Maraming magagandang alipin. Ang ilan ay may hawak na napakalaki. Mga tagahanga upang panatilihing cool at komportable si Roddy. Habang ang ilan ay may hawak na mga tasa ng tsaa, instrumento, kaldero ng tubig at iba pa. Handang ihatid ang bawat gusto at pangangailangan niya. Sa paghusga mula sa eksena, masasabi ng isang tao na nagustuhan ni Roddy ang pagpapakita ng kapangyarihan at kasaganaan. Grand Counselor, tell me, bakit mo inirekomenda sa akin ang mga taong ito? Si Roddy, nakaupo sa trono, ay nagtanong sa isa sa mga opisyal ng dahan-dahan at tame time. Isang dosenang tao ang nakahilera sa harapan niya. Kamahalan. Ang 7 lalaking ito ay ang mga banal na Diyos ng ating lahi ng demonyong ahas. Ang bawat isa sa kanila ay namamahala sa isang tiyak na mundo. Ng ating malawak na teritoryo. Nagpadala ako ng isang tao upang i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan at kanilang mga background at ang mga resulta. Ay nakumpirma na ang kanilang mga pahayag ay totoo. Pumunta sila dito para mag-alok sa iyo ng magandang pagkakataon. Sa kanilang sariling mga salita, iyon ay isang bagay na ikaw. Hindi mo kalaban. Isang banal na Diyos ang nag-ulat kay Roddy. Masasabi ng isang tao na si Roddy ang higit na nagtiwala sa kanya. Oh, isang magandang pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung ano ito. Kailangan kong linawin ng maaga na mayroon akong napakahusay na mata. Mas mahusay kaysa sino man. Kaya ko. Sabihin mo kung may nagbibigay sa akin ng Kargada. Bilang isang taong may kapangyarihan sa Heaven Beast Valley. Alam ng lahat na makukuha ko ang anumang gusto ko. Kaya ipinapayo ko sa iyo. Huwag mong sayangin ang aking oras kung bibigyan mo ako ng isang ordinaryong pagkakataon. Malamig na sabi ni Roddy na tila banta ang kanyang sinabi. Sa paglipas ng panahon, nasanay na siya sa hindi mabilang. Pagtatangka ng mga mababang buhay na nilalang na sinusubukang makuha ang kanyang pabor at samantalahin ang kanyang mataas na posisyon at kapangyarihan. Sa pagkakataong ito marahil ay hindi na naiiba. Aking hari, kumbinsido ako na talagang magiging interesado ka sa pagkakataong ito. Dahil mayroon itong isang bagay na gawin sa iyong pagiging isang namamahala na Diyos. Sabi ng konsehal. Oh, ganoon ba? Bilasan mo at sabihin mo sa akin ng detalyado. Hindi napigilan ni Roddy na matuwa nang marinig ang payo ng kanyang konsehal. Ang isang pagkakataon na may kaugnayan sa pagiging isang namamahala na Diyos ay hindi dapat baliwalain. Kaya siya ay natural. Sobrang interesado dito. My king. I think this should be keep a secret. Kung kakaunti ang nakakaalam, mas mabuti. Pinakamabuting walang makarinig tungkol dito. Sabi ng konsehal sa mahinang boses, na pinaghihinalaang nakatingin sa iba pang nilalang sa bulwagan. Bakit? Oo naman. Mabuting tao. Napaka-considerate mo palagi. Lahat. Umalis na kayo rito. Umungol si Roddy na may kaway-kaway sa manggas at lahat ng mga ministro. Mga alilang babae at maging ang lahat ng mga gwardya. Sa paligid niya ay binilog na parang baka at walang pakundangan na itinapon palabas ng palasyo. Basag, basag, basag. Sa labas ng palasyo, ang mga opisyal ng sibil at militar. Mga alilang babae at mga gwardya ay nakasalansan sa isa't isa tulad ng
Dumplings. Gayunpaman, walang nang-ahas na magreklamo. Alam ng lahat na madaling mairita si Roddy at kapag nangyari iyon, papatayin niya ang mga tao. Random to vent his irritation. Sa palasyo, hindi na nakapaghintay si Roddy at sinigawan ang konsehal. Sige, ngayon wala ng tao sa paligid natin. Sabihin mo sa akin, ano ang pagkakataong ito? Gayunpaman, hindi sumagot ang konsehal. Sa halip, ang hitsura sa kanyang mukha ay nagpakita ng mapaglaro ngunit masasamang ngiti. Well yes, sabihin ko sayo, wala man lang pagkakataon. Matako kang anak, nagsisinungaling kami sa iyo. Mataray na sabi ng isang binata sa grupo habang humahakbang mula sa linya at patungo kay Roddy. Ang binatang ito, syempre, ay si Dustin. What? Lying to me. What the hell? Anong klaseng sakit na birote? Ang mga bagay ay mabilis na nagbago na si Roddy ay lubos na nalilito. Sa tanang buhay niya, walang nang-ahas na lokohin siya ng ganito. Never in his wildest imagination ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Kaya naman, pagkarinig sa sinabi ni Dustin ay natigilan siya. Atake! Sigaw ni Dustin. Boom! 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 Hindi nagtagal. Lumitaw ang malalaking alon sa palasyo. Umalingaw-ngaw at umaatungal na parang baliw. Ang lahat ng mga alon na ito ay nagdadala ng labis na nakakatakot na asul na enerhiya na sumugod patungo kay Roddy mula sa lahat ng direksyon. Ang malalaking alon ay tumaas sa mataas na kisame ng palasyo, na naglalaman ng mabagyong kidlat at nyebe. Dumagundong ng malakas ang kulog. Handang basagin ang lahat. Mayroong kahit isang malakas na puwersa na may nagbubuklod na kaugnayan sa batas ng tubig na humahawak sa buong espasyo kaya hindi. Ang isa sa labas ay maaaring makapasok sa palasyo. Sa sandaling ito ay si Emmer ang umaatake. Ang buong puwersa ng isang semi-governing na Diyos ay natural na napakalaki. Emmer, ikaw kasi. Paano? Ano ba? Si Roddy ay labis na natakot at natulala na hindi siya makapagsalita ng buong pangungusap. Pagkilala kay Emmer, napaupo na lamang siya sa kanyang trono. Si Emmer ay dating sikat na master sa Heaven Beast Valley. Kaya alam ni Roddy kung sino siya. Kasabay nito habang umaatake si Emmer ay kumilos din si Dustin. Ang unang skill na ginamit niya sa paghampas ay ang Mind Sword skill. Boom! 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 Ang makapangyarihang espada ng isip ay lumitaw sa katawan ni Roddy at nagsimulang sakal. Sirain. At durog. Ang kanyang mga interorgans at meridian ay naging pulbos. Whoosh! 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 Samantala, 10,000 puppet string ang pumasok sa kanyang soul sea at mabilis na pumulupot. Kanyang nilikha na kaluluwa. Sa parehong sandali, ginamit din ni Dustin ang Secret Reincarnation skill. Gamit ang napakatalino na batas ng espasyo at oras, si Rod ay matatag na naayos sa kanyang trono. Hindi nakakagawa ng isang kalamnan. Si Roddy ay isang napakalakas na tunay na premium grade na banal na Diyos. At nagkaroon siya ng napakalapit na relasyon. Kasama ang pinuno ng Heaven Beast Valley, si Chapman. Napag-usapan ni na Dustin at Emmer na kailangan nilang kontrolin siya sa pinakamaraming panahon na posible. Sa ganitong paraan lamang nila matagumpay na nasupil ng hindi napapansin ng sinuman. Lalo na, Chapman. Sa puntong ito, parehong determinado sina Dustin at Emmer na kontrolin siya. Hindi nagsasamantala. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para salakayin si Roddy. Boom! Boom! Ang mga malalaking alon na naglalaman ng matingkad na batas ng tubig ay patuloy na tumatama sa katawan ni Roddy at nakababad sa kanya. Kasabay nito, ang Mind Sword skill ay sinisira ang kaloob-looban ng kanyang katawan na parang may galit. Nawala sa kontrol. Sa kanyang soul sea, ang isang malaking bilang ng mga pulang string ay patuloy na magkakaugnay at sumanib sa kanyang mga nilikha na kaluluwa. Sa ilalim ng buong pag-atake ni na Dustin at Emmer, walang kapangyarihan si Roddy, na ngayon ay nalulula at mas marami. Upang labanan, ang kanyang matangkad at malakas na katawan ay parang imbudo, na puno ng mga butas, sa loob at labas. Ang orihinal na banal na enerhiya ay halos maubos. Sa kanyang soul sea,
Libo-libong mga kwerdas ang mahigpit na bumabalot sa kanyang sarili na kaluluwa. Na hindi nag-iiwan ng bahaging hindi nagalaw. Sa wakas, sa ilalim ng lahat ng uri ng kakila-kilabot na pag-atake, si Roddy ay naging napakahina na siya ay nawala ng malay. Ang buong proseso ay napakaikli ngunit mahusay. Mula sa sandaling naglunsad sina Emmer at Dustin ng isang atake hanggang sa sandaling na knockout si Roddy. Tumagal lang ng kalahating segundo. Mukhang nag-exert kami ng sobrang lakas. Higit pa sa kanya, napatay ba natin siya? Tanong ni Dustin habang nakangiti ng mapait. Naramdaman ni Dustin na mabilis na nawawala ang sigla ni Roddy. Damn it, masyado talaga kaming naging hard sa kanya. Mamamatay siya sa lalong madaling panahon kung walang gagawin tungkol dito. At kung mamatay siya, siguradong malalaman agad ni Chapman. Nakasimangot na sabi ni Emmer. Siya ay nagiging balisa mula sa bagong sitwasyon. Bueno, gawin natin ang lahat para iligtas siya. Ngayon na, utos ni Dustin. Agad niyang ginamit ang secret reincarnation skill. At ang mga mahiwagang batas ng espasyo at oras ay nakapulupot sa katawan ni Roddy. Pagkatapos, sa napakaikling sandali, bumalik ang oras sa katawan ni Roddy. Bumalik din sa kanyang katawan ang ilang siglang nawala sa kanya. With this, naka-recover siya ng kaunti. Sinamantala ang pagkakataong ito. Mabilis na pinalamanan ni Emmer ang isang malaking bilang ng mga magic herbs at ang top grade treasures mula sa langit at lupa sa katawan ni Roddy. Pagkatapos, gumamit siya ng sarili niyang paraan para mapuno ang mga ito para mabisang ma-absorb ng katawan ni Roddy. 4 o 5 beses nilabas ni Dustin ang mga magic herbs at treasures at ibinigay kay Emmer para magawa niya. Iligtas mo si Roddy. Bagamat ang kayamanan ni Dustin ay lampas na sa imahinasyon ngayon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting kirot sa puso. Naramdaman niya ang paggamit nito. Ang mga damo at kayamanan kay Roddy ay isang malaking basura. Kung ibabalik ang mga kayamanang ito sa fallen immortal cosmos, malaki ang pakinabang ng mga ito. Ang mga nilalang doon. Sa wakas, ilang sandali pa, nagising si Roddy. Mahina niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Dustin ng may confused expression sa mga mata niya. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay ganap na kontrolado ng mga string. Kaya siya ay naging hindi nakakapinsala kay Dustin. Alipin, Guro, magalang na bati ni Roddy kay Dustin. I am glad that you are okay. But you should rest and heal yourself first. Sabi ni Dustin. Makalipas ang kalahating araw, tumayo si Roddy. Tumingin siya sa paligid niya at napagtanto ang nangyari kanina. Hindi makapaniwala si Roddy na pagkatapos ng masasamang pag-atake, nakabawi siya sa isang hindi kapani-paniwalang maikling panahon. Nang oras, Master, ayos lang po ako, sabi ni Roddy kay Dustin. Mabuti yan. Ngayon, tawagan ang lahat ng mga banal na Diyos sa sansinukob na ito na pumasok sa bulwagan na ito. Isa-isa at sa pagkakasunod-sunod. Sabihin sa kanila na panatilihin ang isang mababang profile at pumunta dito ng tahimik. Huwag mong isapubliko o akitin ang anumang atensyon. Utos ni Dustin. Isipin mong tapos na, Master. Walang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip. Si Roddy ay sinunod ang utos ni Dustin ng walang tanong. Halos kaagad. Lahat ng mga banal na Diyos sa Celestial Snake Cosmos ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanila. Pinunong si Roddy. Siya ay humihiling sa kanila na pumunta ng palihim dahil mayroon siyang napakahalagang bagay. Makipag-usap sa kanila. Siyempre, ang mga banal na Diyos na iyon ay hindi nagpabeye sa mensahe ni Roddy at agad na naghanda upang pumunta at makita siya. Bukod dito, nakaramdam sila ng karangalan na si Roddy ay may pag-uusapan sa kanila. Kaya lahat sila ay dumating. Tahimik. Pumwesto si Dustin at naghintay sa bulwagan upang supilan ang mga banal na Diyos na isa-isang dumating bilang mga alipin. Gamit si Roddy bilang pain. Ang walang pag-aalinlangan ng mga banal na Diyos ay walang lakas ng loob o pagkakataon na lumaban sa lahat. Unti-unti, parami ng parami ang mga banal na Diyos ng Celestial Snake Cosmos ang naging mga alipin ni Dustin. Sa buong proseso, ilang beses na ang espiritual na kahulugan ni Chapman ang pinuno ng ang Heaven Beast Valley.
Random na tumawid sa Celestial Snake Cosmos. Ito ay, gayunpaman, natukoy ng maaga ni Dustin. Ginamit niya ang Secret Reincarnation Skill para burahin ang mga nauugnay na bakas ng oras at espasyo sa oras, upang mapanatili ang kontrol sa buong Heaven Beast Valley. Ilalabas ni Chapman ang kanyang espiritual na pakiramdam. Alamin at hanapin ang anumang mga irregularidad paminsan-minsan. Dustin, ang lihim na kasanayan na iyong nalinang ay talagang makapangyarihan. Ako ay humanga. Maaari pa nitong lokohin ang espiritual na kahulugan ni Chapman. Puri ni Emmer. Karaniwang kaalaman na si Chapman ay isang namamahala na Diyos. Ang kakayahan ni Dustin na harapin ang espiritual na kahulugan ni Chapman ay walang alinlangan na hindi ka panipaniwala. Iyon ay dahil naramdaman lamang ito ni Chapman at itinuturing itong isang normal na pangyayari. Wala pa siyang makikitang kakaiba kung mag-iingat tayo. Kapag naghinala na siya at masusing tingnan, hindi na siya mahihirapang hanapin tayo at kung ano. Tapos na tayo, sabi ni Dustin, na nagpapahiwatig na hindi sila dapat masyadong kampante. Si Chapman ay talagang makapangyarihan bilang isang namamahala na Diyos. Hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa kanya. Tama ka, ngunit ito ay dahil sa lihim na kasanayan na iyong nalinang kaya malaya tayong nakakagalaw sa paligid. Heaven Beast Valley. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nadidiscover. Lumipas ang isang buong araw. Sa Celestial Snake Cosmos, ang proseso ay kumpleto at ang lahat ng mga banal na Diyos ay naging kay Dustin. Mga alipin, ang Celestial Snake Cosmos ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sabihin sa lahat na ang lahat ng iba ay dapat magpatuloy gaya ng dati sa universo. Utos ni Dustin. Oo. Master, ito ay gagawin. Sagot agad ni Roddy. Parang walang nangyari. Bumalik ang lahat ng Divine God sa kanilang mga posisyon at pinanatili ang normal. Mga operasyon ng Celestial Snake Cosmos. Kailangang magpatuloy ang buhay. Pagkatapos, pumasok sina Dustin, Emmer, at Violet sa isang secret room kasama si Roddy. Ito ay isang espesyal na silid kung saan isinagawa ni Roddy ang kanyang paglilinang sa kapayapaan. Mayroong 12-dosenang mga naka-install ang mga isolation array sa paligid nito. Sa secret room, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Nine-Tailed Demon Fox race. At gusto kong sabihin mo sa akin ng detalyado, sabi ni Dustin kay Roddy. Oo, Master, malumanay na sagot ni Roddy. Nawala na ang kanyang karaniwang mayabang na tono. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dustin ang lahat ng alam niya. Hanggang sa pinakamaliit na detalye tungkol sa Nine-Tailed Demon Fox race. Ito pala ay ang pinuno ng Nine-Tailed Demon Fox race at ang pinuno ng Demon Snake race ay may ilang matitinding labanan. Pagkatapos noon, nasugatan at nakatakas ang pinuno ng Nine-Tailed Demon Fox race. Hindi na muling makikita. Nang maglaon, ang Nine-Tailed Demon Fox race ay nahati sa maliliit na grupo at tumakas sa lahat ng direksyon. Nawala ang kanilang vital komunikasyon sa bawat isa. Sinasamantala ang sitwasyon. Ang lahi ng demonyong ahas ay nagtipon ng ilang iba pang malalakas na karera sa Heaven Beast Valley para tugisin ang Nine-Tailed Demon Fox race. Sa panahon ng pangangaso, sa kanilang pagtatangka na pigilan na mahuli, ang ilan sa mga Nine-Tailed Demon Fox ay namatay. Kahabag-habag. Gayunpaman, isang malaking bilang sa kanila ang matagumpay na nakatakas. Bukod dito, ayon sa mga istatistika, karamihan sa mga Nine-Tailed Demon Fox ay ligtas at matagumpay. Nakatakas, matalino sila, mapagpasya at magaling gumawa ng mga ilusyon. Kaya hindi naging madali ang paghabol sa kanila. Sa huli, ang Nine-Tailed Demon Fox race ay ganap na nawala at hindi na matagpuan. Sa Heaven Beast Valley, napakaliit na bilang lamang sa kanila ang nahuli at inalipin ng lahi ng demonyong ahas. Alam mo ba kung saan ang pinuno at ang mga nakatataas na pinuno ng Nine-Tailed Demon Fox race ay malamang? Para tumakas, tanong ni Dustin. Ito ang pinaka-gustong malaman nila ni Violet. Ang pinuno ng Nine-Tailed Demon Fox race ay maaaring nakatakas sa Land of Void kasama ang natitirang mga miyembro. Sagot ni Roddy. Ano? The Land of Void. Nanginginig na bulalas ni Emmer.
Malinaw na alam niya ang tungkol sa mga alamat at kwentong sinabi tungkol sa Land of Void. Sa reaksyon niya, Dustin, nadama na hindi ito maaaring maging mabuti. Napukaw nito ang kanyang interes. Oh, ang Land of Void. Anong klaseng lugar yan? Natarante si Dustin. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang lugar. Maaaring hindi ka pamilyar sa isang ito, Dustin. Ngunit ang Land of Void ay isang alamat na naipasa na. Pababa ng mahabang panahon sa buong Heaven Beast Valley. Sa lambak, mayroong isang espesyal na espasyo na patuloy na nagbabago ng posisyon nito. May nagsasabi na may mga nilalang na aksidenteng nakapasok sa espasyong iyon. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nilalang ay hindi alam kung ang Land of Void ay umiiral o hindi. Sa madaling salita, ito ay isang napaka-misteryosong espasyo. Paliwanag ni Emmer, nakita ko, ikaw, Roddy, alam mo ba kung saan? Lumingon si Dustin para magtanong. I'm sorry, pero hindi ko alam. Ngunit sa tingin ko mayroong 4 na tao sa Heaven Beast Valley na nakakaalam ng lokasyon nito Chapman. Milo, Manson, at Judy. Tanghali, tumakas ang Nine-Tailed Demon Fox Race dahil sa isang ambush mula sa Demon Snake Race. Pinangunahan ni Chapman sina Milo, Manson, at Judy na habulin sila ng malapitan. Nang maglaon, ang lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot ay ganap na nawala. At ang 4 na tao ay bumalik. Walang laman. Ipinasa. Sa panahon ng pagdiriwang, umupo ako malapit sa Chapman. Narinig kong sinabi niya na ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay nakatakas sa lupain ng walang kabuluhan. Sagot ni Roddy. Kaya, kung gusto nating malaman kung nasaan ang Land of Void, kailangan nating tanungin itong 4 na tao. Kumunat ang noo ni Dustin sa malalim na pag-iisip. Oo, Master. Tumanggaw si Roddy. Sino sa tingin mo ang dapat nating kunin? Manson o Judy? Tanong ni Dustin habang hinihimas ang baba. Isinasaalang-alang niya ang kanyang mga pagpipilian. Sa mga tuntunin ng lakas, mas mataas si Manson. Gayunpaman, si Judy ay nakakalito at mahirap pakitunguhan. I suggest na harapin natin si Manson. Maaari ko siyang makita dito na may dahilan para imbitahan siyang dumalo sa isang party. Tiyak na darating siya dahil mayroon kaming isang magandang relasyon. Nag-propose si Roddy. Okay, let's go with that plan. Sabi ni Dustin at pumayag. Makalipas ang kalahating araw, isang malaking matabang lalaki na may nakakatakot na hitsura at nagyayabang sa loob ng Celestial Snake Cosmos. Maraming banal na Diyos ang sumunod sa kanya. Haha, Manson. Sa wakas nandito ka na. Welcome. Naghanda na ako ng handa at matagal na akong naghihintay sa iyo. Maglalabas ako ng isang batch ng banal na alak na ginawa ng 100,000 taon na ang nakalilipas upang aliwin ka. Masayang bati ni Roddy habang inaakay ang kanyang mga tauhan para salubungin si Manson. Sa wakas, malakas na bulalas ni Manson. Malakas at dumadagandong ang boses niya. Ginawa ng banal na alak ang 100,000 taon na ang nakalipas. Sa wakas handa ka bang ibahagi ito sa akin? Haha, okay. Ngayon, tayong dalawa ay hindi titigil hanggat hindi tayo nalalasing. Natuwa si Manson sa ideya ng kasiyahan. Naningkit ang kanyang mga mata sa kakaisip lamang ng masarap. Alak. Dinilaan niya ang labi niya sa tuwa. Ang isa sa kanyang pinakakilalang katangian ay ang pagiging alkoholiko. Bilang isang lasenggo, hinding-hindi siya tatanggi kapag siya ay inaalok kasama ang pinakamasarap na alak. Alam ito ni Roddy, kaya sinamantala niya ito para maakit siya sa kanyang lugar. Bukod dito, ilang beses na niyang niyaya si Manson na uminom noon. Halos magkaibigan sila. Sa makatuwid, walang anumang pag-aalinlangan. Dumating si Manson nang matanggap niya ang imbitasyon. Roddy, itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras dito. Hindi mo ba nakikita na naglalaway ako? Kung may sasabihin ka, mag-usap tayo habang umiinom. Hinimok ni Manson. Okay, okay. Ipasa ang aking order. Magsisimula na ang party. Hindi nag-aksaya ng oras si Roddy at sinimulan agad ang party. Dinala ng mga lingkod ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain pati na rin ang alak sa bulwagan.
Pagkakita pa lang niya ng alak, hindi na kinaya ni Manson. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at hindi nagtagal. Ilang banga ng alak ang lumipad papunta sa kanya. Tapos, huminga siya ng malalim. Isang dosenang agos ng alak ang bumulwak mula sa mga banga na ito at tumakbo sa kanyang bibig. Nilunok niya ang mga ito sa isang lagok. Ang alak ay dahan-dahang tumulo mula sa kanyang damit. At ang matamis at alkohol na aroma ng masarap na alak. Kumalat at napuno ang hangin. Haha, nakakamangha. Sa sandaling siya ay tumira sa kanyang sarili. Si Manson ay nakainom na ng higit sa 100 garapon ng alak. Ang mga banal na Diyos na dinala niya ay pinakitunguhan din ng mabuti upang sila ay masiyahan sa alak. Habang sila ay nagdiriwang, ang espiritual na pakiramdam ni Chapman ay nascan ang Celestial Snake Cosmos at naramdaman kung ano ang nangyayari doon. Ito ay walang katotohanan. Sa pagtingin sa kanilang ginagawa, sa totoo lang hindi ko iniisip na sila ay karapat-dapat na ibahagi ang parehong karangalan at pabigat sa akin. Sina Judy at Nikki ang karapat-dapat sa aking espesyal na atensyon at pagsasanay. Napailing si Chapman sa pagkabigo. Gayunpaman, wala siyang napansing kainahinala. Dahil nangyari na ang mga ganoong bagay noon pa man. Master, kailan natin gagawin? Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tinanong ni Roddy si Dustin para sa kanilang susunod na hakbang. Tumingin din si Emer kay Dustin. Naghihintay ng kanyang mga tagubilin. Kung ibababa natin siya sa publiko, tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng iba. Roddy, ililipat ko siya sa secret room na karaniwan mong nililinang bago tayo kumilos. Palihim na utos ni Dustin kay Roddy. Nakuha ko. Tumanggo si Roddy. Pagkatapos, ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill. Biglang nawala sa isang iglap ang espasyo kung saan nawala si Manson. Nawala rin sina Dustin, Emer, at Roddy. Sa sumunod na sandali, sa lihim na silid kung saan karaniwang nililinang ni Roddy. 4 na figure ang lumitaw. Doon, ay isa ring hapag na pinagpiestahan ng hindi mabilang na masasarap na pagkain at mga garapon ng dekalidad na alak. Ano? Ano ang nangyayari? Bakit bigla kaming sumulpot dito sa cultivation room mo? Biglang tumayo si Manson. At tumingin kay Roddy na nagtatanong. Agad siyang naka-full alert. Ngayon na, sigaw ni Dustin na nagpapahiwatig ng pag-atake nila. Pagkarinig pa lang nila ng hudyat, sabay na kumilos sina Emer at Roddy. Inatake nila, Manson. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Ang lakas ni Roddy ay kapantay ng lakas ni Manson. Si Emer naman ay mas mataas kumpara sa kanilang dalawa. Nang dumaong ang kanilang pinag-isang welga sa Manson. Agad na napigilan ang huli. Walang oras si Dustin. Agad niyang ginamit ang mind sword skill at ang puppet strings para atakihin ang katawan at kaluluwa ng kanyang biktima. Dagat. Bukod dito, inactivate din niya ang secret reincarnation skill at ang malalim na batas ng oras at espasyo. Ikinulong ang katawan ni Manson. Kaya hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Roddy, anong ginagawa mo? Gulat na sigaw ni Manson habang pilit na lumalaban. Siya ay nasa kawalan tulad ng kung ano ang nangyari sa kanya. Kasamang gawin siyang atakihin ang kanyang sariling uri. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. May gusto ang amo ko sa iyo. Manson, dapat kang makaramdam ng karangalan. Itigil ang pakikibaka at sumuko na lang ng masunurin. Sagot ni Roddy na may maliit na ngiti. Siya ay tila kalmado at nakolekta sa mukha ng isang galit na brute. Hindi na nakatiis si Manson sa magkasanib na pag-atake ng 3. Bang! Sa isang malakas na kirot. Natamba ang mataba niyang katawan at nontog sa pader. Hinampis niya ito ng malakas hanggang sa pader. Bumagsak. Maya-maya, nalaglag ang ulo niya nang mawala ng malay. Damn it, sobra kaming nataman. Iligtas mo siya sa lalong madaling panahon. O malapit na siyang mamatay. Nag-aalalang bulalas ni Emer. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malaking bilang ng mga magic herbs at kayamanan mula sa langit at lupa. Nagmamadaling umakyat at nagsimulang gamutin si Manson. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanya. Inabot sila ng kalahating araw bago nagising si Manson.
Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang talukap. Sa kanyang masunuring tingin ay nakatutok kay Dustin. Tinawag niya ito ng mahina. Master. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay ganap na nakontrol ng mga kwerdas ng Popeye at naging siya na. Alipin ni Dustin. Mabuti. Magpahinga ka muna at hayaan mo munang gumaling. Sagot ni Dustin. Kinailangan nila ang natitirang bahagi ng araw upang pag-usapan pa ang kanilang mga plano. 1/4. Guro, alam ko ang lokasyon ng Land of Void. Ang posisyon nito ay patuloy na nagbabago. Ngunit ito ay medyo naayos sa isang tiyak na tagal ng panahon. Sa karamihan ng kanyang mga sugat ay gumaling. Si Manson ay sunod-sunod na sinasagot ang lahat ng mga tanong ni Dustin. Tuwang-tuwa si Violet nang marinig ang impormasyong ito. Gusto niyang umalis kaagad. Ang galing. Dalhin mo kami sa Land of Void ngayon din. Labis siyang natuwa nang malaman niya na isang hakbang na lang siya sa pagkikita ng kanyang mga angkan. Ang Land of Void ay matatagpuan sa Heaven Beast Valley. Nagpadala na si Chapman ng isang kaibigan ng mga master para bantayan ito. Sa kabila nito, hindi ko iniisip na magiging problema para sa iyo na makapasok. Sabi ni Manson, mapanganib bang tuklasin ang Land of Void? Tanong ni Dustin. Walang nakakaalam kung ito ay isang mapanganib na lugar o hindi. Para sa karamihan sa atin. Ito ay walang iba kundi isang hindi kilalang espasyo. Kaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ang alam namin ay ang chismis na wala pang nakalabas doon kapag nakapasok na sila. Kaya walang gustong kumuha ng panganib maliban kung kinakailangan. Maging si Chapman ay nag-alinlangan ng mahabang panahon at nagpasya na huwag ipagsapalaran ang pagpasok mismo sa Land of Void. Sa halip, magpapadala siya ng isang grupo ng mga malalakas na magsasaka upang bantayan ito. Sumagot si Manson, na sinasabi kay Dustin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Land of Void. Tama siya. Ayon sa alamat na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang Land of Void ay talagang isa. Mahiwagang lugar. Walang nakakaalam kung ano ang makikita ng isa o kahit na may mga kayamanan doon o wala. Sa Heaven Beast Valley, ang mga ninuno ng bawat lahi ay mahigpit na nagbabala sa kanilang mga inapo na lumayo. Mula sa Land of Void. Ganoon din ang ating mga ninuno. Dagdag ni Emer. Nakikita ko. Napakunot ang noo ni Dustin. Hindi nagustuhan ang posibilidad at panganib ng pagpapatuloy sa pagkakaroon nito. Mukhang puno ng sikreto itong Land of Void. Bakit walang bumabalik pagkatapos pumasok? Based from all the stories that they have been telling me. It ay nagiging isang lugar na. Pero kung gusto nating hanapin ang Nine-Tailed Demon Fox Race, wala tayong choice kundi pumasok. Iyon lang ang panganib na kailangan nating kunin. Naisip niya sa sarili, Master, iminumungkahi ko na maghintay ka muna sa labas. Pansamantala, maaari kong suriin ito sa aking sarili. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay at sumama sa akin. Biglang sabi ni Violet kay Dustin. Ayaw niyang ipagsapalaran siya nito. Ngunit dahil ito ang kanyang panghabang buhay na pangarap na muling makasama ang kanyang uri. Kailangan niyang pumasok sa Land of Void. Gastos. Ano bang pinagsasabi mo? Violet, hindi kita papasukin ng mag-isa dyan. I would always have your back no matter what. Alam mo iyon. Okay, yun lang. Tama na ang pagsasalita ng kalokohan. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Sabay na tayong pumasok sa loob. Nakangusong sabi ni Dustin. Alam niya ang inaalala ni Violet. Sir, wait here. Napagdesisyonan namin ni Violet na sabay na pumasok. Sabi ni Dustin habang nakatingin kay Emer. Haha, anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo duwag ako. Ngayong nandito na tayo, sabay nating tuklasin ang lugar na iyon. Unang nanandya si Emer saka irrevocably nagpasya na sasama siya sa dalawa. Walang makakapagpabago sa kanya. Isip sa puntong ito. Sige na, pagsang-ayon ni Dustin dahil alam niyang hindi niya mapipigilan si Emer. Dalhin mo kami sa Land of Void. Pagkatapos ay bumaling siya kay Manson at ibinigay ang kanyang mga tagubilin. Walang problema, sagot ni Manson. Sa puntong ito, karamihan sa kanyang mga sugat ay naghilom na. Malaki ang pinahahalagahan ni Emer para dito.
Nakatulong din sa kanya ang napakaraming Pildores at mahalagang likas na yaman. Gumaling. Okay. Sa puntong ito, maaari na kayong bumalik sa sarili ninyong mga lugar para mapanatili ang normal na operasyon. Inutusan ni Dustin ang iba pang mga banal na Diyos ng lahi ng ahas ng demonyo. Bawat isa sa kanila ay may mataas na ranggo sa kanilang sariling bayan. At sila ang namamahala sa lahat na nangyari sa loob ng kani-kanilang mga domain. Kung susundan nila si Dustin sa Land of Void, tiyak na maaakit nito ang atensyon ni Chapman. Sa makatuwid, nahati sila sa dalawang koponan. Ang mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas kasama si Leslie lahat. Bumalik sa kanilang sariling mundo. Samantala, pinangunahan ni Manson sina Dustin, Emmer at Violet sa Land of Void. Sinusubukang manatili sa ibaba ng radar at pumunta. Hindi natukoy. Matapos ang kalahating araw na paglalakbay, ang grupo ay nakarating sa isang napakalayo na espasyo sa Heaven Beast Valley. Master, malapit na tayo. Tingnan mo, ang Land of Void ay naroon. Sa huling pagkakataon, sinundan namin ni Chapman, Milo, Judy ang mga nine-tailed demon fox hanggang sa lugar na ito. Sabi ni Manson kay Dustin habang nakaturo sa space sa harap nila. Sa tulong ng kanyang pinabuting espiritual na pakiramdam, nakuha ni Dustin ang lane ng lupain sa unahan nila. Mayroong isang dosenang mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas sa isang lugar sa paligid dito. Malapit na pinapanatili. Manood. Idinagdag niya. Salamat Manson. Napakalaking tulong mo. Maari na nating kunin ito. Maaari ka nang bumalik sa Celestial Snake Cosmos. Katulad ng dati, ikaw pa rin ang namamahala sa lahat ng gawain doon. Panatilihing bukas ang iyong mga linya ng komunikasyon. Maaari kitang kontakan anumang oras, sabi ni Dustin kay Manson. Yes, Master. Please do. Take care of yourself. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis ng walang sabi-sabi. Si Manson ay isang pangunahing miyembro ng lahi ng ahas ng demonyo. Kung iniwan din niya ang Celestial Snake Cosmos, mahaba, maaakit nito ang atensyon ni Chapman at gagawa siya ng naaangkop na aksyon. Okay, ito na, handa na ba kayo? Tara at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa Land of Void. Malumanay na sabi ni Dustin kina Emmer at Violet, na magkahawak ang mga kamay. Palihim silang tatlo sa pasukan ng Land of Void. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Natukoy at nahanap na ni Dustin ang lahat ng nagkukunwaring banal na mga Diyos ng lahi ng demonyong ahas sa harap nila. Bukod dito, nalaman niya na sa katotohanan, ang pinakamalakas na tao sa mga banal na Diyos ay tunay na medium. Bait ang mga banal na Diyos. Hindi naramdaman ni Dustin at Emmer na kailangan nilang seryosohin ang kanilang mga kaaway. Alam na iyon sa kabila. Bilang mga banal na Diyos, sila ay masyadong mahina upang maging isang panganib sa kanila. Hindi nagtagal. Nakita ng mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas si Dustin at ang kanyang mga kasama. Papalapit sa pasukan. Nagsilapitan silang lahat at hamarang sa kanilang daan. Tumigil ka nga dyan. Ang lugar na lalabagan mo ay isang bawal na lugar sa Heaven Beast. Lambak, walang sino man ang pinapayagang lumapit dito ng walang pahintulot. Isa sa mga banal na Diyos ng demonyong ahas. Sigaw ni Reyes na may matigas na ekspresyon. Ilipat, sigaw ni Dustin. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Na-activate niya ang Mind Sword skill. Boom! 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 Ang mga mapurol at muffled na tunog ay nagmula sa loob ng lahat ng mga banal na Diyos na humaharang sa kanilang daan. Ang mga espadang binitawan ni Dustin ay nagdulot ng kalituhan sa loob ng kanilang mga katawan. Hiniwa at diced ang kanilang mga laman loob. Kasabay nito, iwinagayway ni Emmer ang kanyang manggas, at gumawa ng malalaking alon na gumulong patungo sa banal mga Diyos ng lahi ng demonyong ahas. Inactivate din ni Violet ang hallucination bead. Maraming ilusyon ang bomb-alot sa mga mahihirap na Diyos sa isang instant at nakulong sila sa kakaibang hindi totoong mundo. Sa tulong ng hallucination bead, ang lakas ng pakikipaglaban ni Violet ay maliwanag na tumaas ng husto.
Ang mga ilusyon na nilikha niya ay maaaring gumana sa tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Whoosh! 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 Right on cue. Ang mga pulang string ay bumagsak sa solstice ng mga walang magawang divine god na hindi na masasabi kung ano ang tumama sa kanila. Sila ay mga tunay na preliminary grade na banal na Diyos o tunay na medium grade na banal na Diyos. Sa ilalim, isang barrels ng malalakas na pag-atake. Hindi man lang sila makaganti. Isang segundo lang ang itinagal ni Dustin para gawing alipin niya ang mga miyembro ng lahi ng demonyong ahas. Minsan, muli, nakakuha siya ng ilang mga banal na Diyos upang idagdag sa kanyang patuloy na dumaraming hukbo. Guru, bati nila kay Dustin sa Bayuko. You continue to stay here while we go in. If anything happen, isumbong mo agad sa akin. Alam mo, what to do. Utos ni Dustin sa kanila. Sumunod naman si Dustin kasama sina Emmer at Violet. Oo, Master. Ang mga banal na Diyos ng lahi ng demonyong ahas ay sabay-sabay na sumagot. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo sina Dustin, Emmer at Violet. Napatigil silang tatlo sa kinatatayuan nila. Naramdaman nila na may spatial energy na lumalabas mula sa lugar sa unahan nila. May daanan dito. Ito raw ang pasukan sa Land of Void. Sabi ni Dustin pagkatapos niyang mag-scan at mag-survey sa lugar saglit. Ang panganib ay nasa negatibo. Halika. Nanguna si Dustin at tinahak ang daan patungo sa energy ripples. Malapit na sumunod sina Violet at Emmer sa likuran. Nang tumuntong sila sa loob ng mga alon, sila ay nasa isang daanan na ganap na gawa sa mga bato. Kaya nila, sabihin na ang CP ay umiral ng napakatagal na panahon. Isang makapal na ulap na nabuo ng batas ang bomb alert sa channel. Misteryosong itinatago ang lahat sa paningin. Napakapamilyar ng batas na ito. Pakiramdam ko na encounter ko na ito noon pa. Ito ba ay batas ng reincarnation? Hindi mailagay ni Dustin ang isang daliri dito. Dahil nilinang niya ang secret reincarnation skill. May alam siya tungkol sa batas ng muling pagkakatawang tao. Kaya naman, sa pagpasok niya sa Rock Channel, nakilala niya na ang ambon ay ginawa mula sa batas ng reincarnation. Dustin, itong CP na ito ay puno ng kakaibang aura. Parang may kinalaman sa batas ng panahon at espasyo, sabi ni Emmer. Kahit na ang kanyang espiritual na kahulugan ay hindi kasing lakas ng kay Dustin. Bilang isang semi-governing na Diyos, madali pa rin niyang naramdaman ito. Oo, ito ang batas ng reincarnation, sabi ni Dustin at kinumpirma. Ano? Ang batas ng reincarnation. Pagkatapos, ibig sabihin ito ay ang sinaunang lupain ng reincarnation. Ano ang nangyayari? Ang Land of Void ba talaga ang sinaunang lupain ng reincarnation? Hindi makapaniwala si Emmer sa narinig. Ano ang sinaunang lupain ng reincarnation? Tanong ni Dustin sa semi-governing god na may labis na pagyusisa. Ito ay isang sinaunang alamat sa Heaven Beast Valley. Sinasabing noong bagong likha ang magulong espasyo. Ang lokasyon ng Heaven Beast Valley ay talagang isang gate na patungo sa samsara. Ang nasabing gate ay ang pasukan sa kabilang mundo. Kung nais ng isang tao na muling magkatawang tao, dapat siyang pumasa sa pamamagitan dito. Pero biglang may nangyaring mali. Marami sa mga gate ay inabandona. Ang isa sa mga abandonadong pintuan ay matatagpuan sa Heaven Beast Valley. Paliwanag ni Emmer. Oh, I see. Tiyak na mayaman ang lambak sa mga alamat. Nariyan ang Land of Void at ngayon ang sinaunang lupain ng reincarnation. Sabi ni Dustin habang pinag-iisipan ang mga alamat na ito at kung totoo nga ba ang mga ito. Ang Heaven Beast Valley ay isa sa mga pinakasinaunang lugar sa Sea of Chaos. Ito ay isa sa mga pinakalumang kilalang lugar doon. Kaya naman, nararapat lamang na ang lugar ay mapuno ng maraming alamat at kwento. Ang Heaven Beast Valley ay hindi nag-iisa. Karamihan sa iba pang mga sinaunang lupain ay mayroon ding sariling mga alamat. Sabi ni Emmer. Oo, tama ka. Tumango si Dustin. Noon pa man ay may mga alamat na kumakalat sa halos bawat mundo sa Sea of Chaos. Palagi kong iniisip na ang sinaunang lupain ng reinkarnasyon ay isang gawa-gawa lamang. Isang kwentong sinabi ng mga tao.
Kanilang mga anak na hindi dapat seryosohin. Ngunit ngayon kami ay nakatitig sa daanan gamit ang aming sariling mga mata. Kinikilig na sabi ni Emmer. Huwag na tayong mauna. Hindi pa rin tayo sigurado kung ano ito. Mag-ingat na tayo simula ngayon. Mungkahi ni Dustin. Pagkatapos, maingat silang sumulong sa daanan na puno ng ambon. Nakakatakot at mapurol ang kapaligiran habang tinatahak nila ang manipis na ulap. Naglakad sila para sa tila walang hanggan. Bigla silang nakakita ng liwanag na sumisilip. Puno ng pananabik, binilisan nila ang kanilang mga hakbang at saglit na sinalubong ng 1,000,000 nakakasilaw na ilaw. Nakakita sila ng kakaibang langit na puno ng bituin sa harapan nila. Ang mga naglalakihang kulay abong bituin ay kumikislap sa kalangitan sa gabi, na nagbibigay liwanag sa ibabaw sa ibaba. Maraming luma at sira-sirang landas na bato ang lumutang sa himpapawid at umabot sa kailaliman ng kalangitan. Libo-libong mga landas na bato ang hitsura sa libo-libong iba't ibang direksyon. Sa harap nito, napatulala ang tatlo. Alin ang dapat nilang piliin? Master, kunin natin ito. Nararamdaman ko ang aura ng ating lahi. Biglang napasigaw si Violet sa pagtataka habang tinuturo ang isa sa mga daanan. Oh, mukhang talagang dumaan dito ang Nine-Tailed Demon Fox Race. Natuwa din sina Dustin at Emmer. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo at agad na tinahak ang landas na pinili ng batang prinsesa. Ang kalsada ay tiwangwang at wala silang makitang anumang senyales ng buhay sa daan. Ang mga kulay abong bituin na nakapalibot sa kanila ay biglang tumahimik. Ano? Master, tignan mo, parang may figure sa harap natin. Nagtatakang turo ni Violet. Tama iyan. Ngunit hindi iyon isang buhay na tao. Parang sculpture. Naramdaman na ni Dustin at Emmer na walang aura na nagmumula sa mga figure. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang higanteng may taas na 30 talampakan. Ito ay isang puppet, sabi ni Emmer. Oo, tama ka. Mukhang maganda ang pagkakagawa nito. Komento ni Dustin sabay tango. Maingat siyang naglakad papunta sa puppet para suriin ito. Ang puppet ay nakatayong matangkad at malakas. At mukhang napakabuhay. Isang lumang broadsword ang nakatikip sa likod nito. Bulok na sa kalawang ang hilt ng sandata, ibig sabihin na ito ay naruroon ng napakatagal na panahon. Nanatiling hindi gumagalaw ang puppet. Nakatingin sa unahan gamit ang walang laman na mga mata, na para bang may tinitik-tik. Nakatitig sa broadsword sa likod ng puppet. Naramdaman ni Dustin na may mali. Layuan natin ito. May nararamdaman ako mula rito. Lalo na sa espada sa likod nito. Ang sandata ay simpleng kulay abo na walang anumang kinang, na natatakpan ng isang layer ng alikabok. Gayunpaman, naglabas ito ng matalim na aura na tumagos mismo sa paglilinis na kaluluwa ng lahat na may mamamatay tao. Layunin. Maging si Dustin ay nakaramdam ng takot sa presensya nito. Napakasama. Ang aking paglilinis na kaluluwa ay nagsimulang makaramdam ng sakit sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Bulong ni Violet. Namutla ang mukha niya sa sobrang takot. Agad na inilabas ni Dustin ang kanyang spiritual sense energy para protektahan ang soul sea ni Violet. Nagsimula siyang gumaan kaagad. Huwag na tayong magtagal pa. Patuloy tayong magmarcha pasulong, sabi ni Dustin. Maya-maya ay binati sila ng isa pa. Isa pang puppet. Gulat na sigaw ni Violet. Sure enough, isa pang puppet ang lumitaw sa harap nila. Ito ay eksaktong kapareho ng nauna, na ang mapurol na espada ay nakasabit sa likod nito. Mabilis silang sumugod. Naninindigan na iwasan ang nakakatakot na rebulto. Pero hindi nagtagal. Nakatagpo sila ng 100 mga puppet sa kabuuan. Sa tingin ko ang mga puppet na ito ay may pananagutan sa pagbabantay sa batong kalsadang ito. Nag-assume si Dustin. Tumango si Emmer bilang pagsang-ayon. Hindi naman na-provoke nilang tatlo ang mga kakaibang puppet at nakatutok lang sila sa pasulong. Walang nakakaalam kung gaano kalayo ang kanilang nilakbay. Biglang bumungad sa kanila ang isang kulay abong kontinente. Ang malawak na kontinente ay umaabot hanggang sa kanilang nakikita. Hindi bababasa. Ito ay mas malaki kaysa sa isang cosmos. Ang kontinente ay tila walang hangganan.
Kahit na sa lakas ng insight at pagsusuri sa kahulugan ni Dustin. Hindi niya mawari ang kabilang dulo ng kontinente, na puno ng mga guho ang bawat pulgada ng lugar. Marahil ay nagtatrabaho ito na may isang malakas na sibilisasyong naninirahan dito. Mayroon ding mga matataas na haligi na nakatayo sa kulay abong lupa, na tumataas sa itaas hanggang sa kalangitan. Ang bawat haligi ay naglabas ng isang daloy ng batas ng reincarnation. Mag-ingat ka, nanguna si Dustin at tumuntong sa kulay abong kontinente. Habang naglalakad sila sa tiwangwang na lugar. Isang lanta, walang laman at sinaunang aura ang bumungad sa kanila. Ang kontinenteng ito ay dapat na napaka-sinaunang panahon. Ano, guro? Ang aking kapaligiran na pakiramdam ay umabot lamang sa mga 30,000 talampakan ang layo. At iyon ay sa tulong ng hallucination bead. Namutla na naman ang mukha ni Violet habang nag-aalalang sumigaw. Ang aking pakiramdam na pakiramdam ay maaari lamang madama ang isang saklaw sa loob ng 30,000 talampakan din. Emmer echoed with a worried face. Sa kanyang lakas bilang isang semi-governing na Diyos. Naiintindihan niya ang lahat sa isang iglap kahit mula sa Dosina o higit pa sa cosmos ang layo. Ngunit ang pagkakaroon ng kanyang kapangyarihan ay napigilan hanggang sa makaramdam lamang ng 30,000 talampakan ay nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod. Nararamdaman ko lang ang layo na halos 100,000 talampakan. Ang siksik na batas ng reinkarnasyon ay dapat na sumusuko sa ating mga kapangyarihan. Sabi ni Dustin na nakakunot ang noo. Tama iyan. Ito ay dapat na ang mga gawa ng batas ng reincarnation. Unti-unting umusbong ang takot sa puso ni Emmer. But then, bigla niyang na-realize ang sinabi ni Dustin. Dustin, nararamdaman mo pa ba ang layo ng 100,000 talampakan sa isang malupit na kapaligiran? Ang iyong pakiramdam ay talagang napakalakas. Napangiti si Dustin. Talagang alam niya na maaari niyang maramdaman ang layo na 100,000 talampakan sa kontinenteng ito. Hindi. Dahil lamang sa kanyang malakas na pakiramdam. Ngunit din sa tulong ng reincarnation token na siya. Nagkaroon. Ang kontinenteng ito ay saganang puno ng mayamang batas ng reincarnation. Ang kanyang sariling reincarnation token ay naglabas ng isang uri ng aura na nagpapahina sa pagsupil sa batas ng reincarnation ng kontinenteng ito sa kanya. Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Emmer ang tungkol sa reincarnation token. Ito ay isang sikreto at walang ibang kailangang makaalam. Hindi niya sasabihin kahit kaninong maliban kung kinakailangan. So may kaugnayan din ba ang kontinenteng ito sa reincarnation? Medyo nagulat si Dustin. Hindi tayo maaaring lumipad sa kontinenteng ito. Kami ay limitado lamang sa paglalakad sa lupa. Gulat na sabi ni Emmer. Sinubukan ni Dustin at nalaman na may mabigat na puwersa na pumipigil pababa mula sa langit. Anumang nilalang mula sa paglulunsad sa hangin. Nakakakilabot na kontinente. Ayoko dito. Sumilay sa mukha ni Emmer ang mapait na ngiti ng pagkadismaya. Kahit na ang isang semi-governing god na tulad niya ay hindi man lang napigilan ang sarili ng ilang talampakan mula sa lupa. Maaaring isipin ng isa kung gaano kakilakilabot ang presyon sa kalangitan. Guro, naramdaman ko ang aura ng aking mga angkan. Mukhang nakarating na sila sa kontinenteng ito. Malamang nagiging close na kami. Baka dito sila nagtatago. Hindi maitago ni Violet ang excitement. Ang Nine-Tailed Demon Fox race ay may napaka-advanced na bloodline na may malinaw na mga katangian na maaari hindi palampasin. Nagkaroon sila ng napaka-espesyal na koneksyon sa dugo sa isa't isa. Sa katunayan, ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi nagpapakita ng kakayahan ng mga tiyak na kahulugan. Ipinanganak sila nito. Good to hear that. Well, bilisan na natin para hanapin sila. Kapag mas maaga nating mahanap ang iyong mga angkan at umalis sa kakaibang kontinenteng ito, mas mabuti, sabi ni Dustin. Nagpatuloy silang tatlo sa pagsulong. Dahan-dahan sa buong kontinente. Bagaman ang kanilang kawalan ng kakayahang lumipad ay medyo nakakabigo. Wala silang pagpipilian kundi magpatuloy. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay nakakatagpo si Violet ng mga bakas ng espesyal na aura na naiwan niya. Angkan, siya lang ang nakakaramdam ng aura.
Bagamat mas malakas sina Dustin at Emmer kaysa kay Violet sa bawat aspeto, hindi nila ito maramdaman. Isang araw, 2 araw, 3 araw, mabilis lumipas ang oras. Ang kontinente na kanilang tinatahak ay napakalawak. Bukod dito, paminsan-minsan, pinapaalalahanan sila ng kanilang pinigilan na kakayahan sa paglipad. Kaya lang nila, buntong hininga habang naglalakad o tumatakbo sa patag na lupa. Naturally, kaya lang nilang masakop ang napakaraming lupa sa isang araw. Napakabagal ng paggalaw ng kumpara sa paglipad. Ang masama pa nito, ito ay isang mapanglo na kontinente na walang kagila-hilalas o nakakamanghang tanawing makikita. Ang mga guho, gayunpaman, ay makikita sa lahat ng dako. Walang buhay na nilalang, hayop, inset o kahit halaman. Mayroon lamang hindi mabilang na gumuhong matataas na gusali. Pati na rin ang tigang na kulay abong lupa at alikabok na hindi. Kahit gumalaw dahil sa mabigat na pressure sa atmosfera. Maswerte ang team ni Dustin na kaya nila huminga sa lahat, bago nila namalayan. Mahigit kalahating taon na silang naglakad. Isang araw, out of the blue, may nahanap sila. Master, magandang balita. Nararamdaman ko ang isang malaking grupo ng aking mga angkan sa hindi kalayuan. Sa palagay ko ay natagpuan na natin sila sa wakas. Biglang tuwang-tuwa si Violet na tumatalon sa tuwa. Oh, talaga. Ang galing. Masaya at gumaan ang loob ni na Dustin at Emmer nang marinig ang balita. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang tumawid sila sa tiwangwang kontinenteng ito. Nagkaroon na sila. Maging labis na naiinip at kung minsan ay nawawalan ng pag-asa. Oh my God! Ito na, Master! Punta tayo dyan. Excited na bulalas ni Violet. Sige, bilisan na natin. Masaya si Dustin para kay Violet. Alam niyang kahit noon pa man sa Prime Martial World. Gusto ni Violet na makahanap ng sariling angkan para sa pinakamatagal na panahon. Ito ay naging kanyang kinahuhumalingan. Kaya naman nakipagsapalaran si Dustin na pumasok sa Heaven Beast Valley kasama niya at hanapin ang kanyang angkan. Ngayon, malapit nang matupad ang kanyang hiling dahil sa wakas ay nahanap na niya ang Nine-Tailed Demon Fox Race. Ginamit ng tatlo ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumakbo ng may mataas na inaasahan. Wala pang isang oras mamaya. Nahanap na namin sila. Talagang may grupo ng Nine-Tailed Demon Fox dito. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Natagpuan ni Dustin ang isang grupo ng mga palasyo sa harap niya. Kung saan nakakakita siya ng mga palatandaan. Buhay. Na may mga nilalang na gumagalaw. Walang alinlangan na ang mga nilalang na ito ay walang iba kundi ang mga demonyong fox na may 9 na buntot. Masasabi niya na ang mga palasyong ito ay maingat na inayos. Na napakaganda mula sa malayo. Guro. Mangyaring palayain ang lahat ng aking mga angkan. Masayang sabi ni Violet. Dati, nailigtas ni Dustin ang daan-daang 9 na buntot na demonyong fox sa Heaven Beast Valley. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Nai-teleport ni Dustin ang lahat ng Nine-Tailed Demon Fox palabas ng kontinente. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapaghintay si Violet at agad na tumakbo patungo sa mga palasyo sa unahan. Dahan-dahang sumunod sina Dustin at Emmer. Kung tutuusin, hindi na kailangan para sa dalawang tagalabas na matakpan ang kanilang muling pagsasama. Ah, ikaw, hindi nagtagal. Ang mga hiyawan ng pagkagulat ay nagmula sa mga palasyo. Pagkatapos, ang lahat ng mga palasyo ay nagsimulang pumutok sa masiglang Saturday. Salamat sa Diyos, ayos ka lang. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Sunod-sunod na bulalas ng pagkagulat. Ano, seryoso ka? Siya ba talaga si Prinsesa Violet ng lahi natin? Hindi ako makapaniwala. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses na puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Ano, Prinsesa Violet? Siya ay nawawala mula noong siya ay bata at ngayon siya ay bumalik sa atin. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga palasyo ay nagkakagulo. Nararamdaman ni Dustin ang bawat Nine-Tailed Demon Fox na lumalabas sa bawat sulok at nakapalibot kay Violet. Ang mga tinig ng pagkabigla, kawalang paniwala, pagdududa at pananabik ay maririnig na umalangaw-ngaw sa buong lugar.
Mukhang napakataas ng posisyon ni Violet sa kanyang lahi. Isang prinsesa. Nakangiting sabi ni Dustin. Boom! 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 Biglang bumalot sa kalangitan ang isang nakakatakot na aura. Nayumanig sa lugar na may dumadagindong na pag-usbong. Tunog. Nilingga ni Dustin ang isa sa mga palasyo. Ang nakakakilabot na aura ay nagmumula sa palasyong iyon. Ito ang patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox race. Hindi ko inaasahan na buhay pa siya. Gulat na sigaw ni Emmer. Alam ng lahat ang patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox race ay isang namamahala na Diyos. Dati rin siyang pinuno ng Heaven Beast Valley. Sa buong Sea of Chaos. Dati siyang kilala at iginagalang na tao. Oo, isa siyang Diyos na namamahala. Ramdam ang nakakakilabot na aura. Lihim na napaatras si Dustin na parang inihahanda ang sarili sa anumang bagay. Pero parang nasugatan siya. Ipinagpatuloy niya. Oo, hindi ito ang aura ng isang tao sa kanyang kalakasan. Ang aura na pinalabas ng isang namamahala na Diyos sa kanyang kapanahunan ay magpapabagsak sa ating dalawa sa lupa. Paliwanag ni Emmer. Kung gayon ang alamat ay totoo. Ito ay sinabi at muling sinabi na siya ay malubhang nasugatan pagkatapos ng isang matinding labanan. Kasama si Chapman. Ipinagpatuloy niya. Ayan na siya. Bulalas ni Dustin. Tanghali na lang. Dahan daw ang lumabas ng palasyo ang isang mahinang matandang may puting buhok at balbas sa tulong ni ilang demonyong fox. Casual na napasulyap ang matanda sa direksyon ni Dustin at Emmer. Dalawang hindi mapapantayang matalas na liwanag. Ang mga haligi ay tumusok sa kawalan at agad na dumating sa harap ng dalawa. Nagulat sila at mabilis na umiwas sa mga light column. Presyo. Talagang makapangyarihan ang namamahala na Diyos na ito. Napuno ng pagkabigla si Dustin hanggang sa kanyang kaibuturan sa harap ng brutal na katotohanan. Kahit na ang patriarch ng Nine-Tailed Demon Fox race ay malubhang nasugatan. Hawak pa rin niya. Kakilakilabot na lakas. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas sa kanyang kalakasan. Si Princess Violet talaga. Baka sa mukha ng patriarch ang kasiyahan ng makumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Violet. Violet, pinakamamahal kong anak. Biglang sumulpot sa di kalayuan ang isang sexing nasa katanghaliang gulang na babae at itinulak sa siksikan ng mga tao. Para hilahin si Violet sa kanyang mga bisig. Nanay, dahil sa koneksyon ng kanilang dugo. Agad na napagtanto ni Violet na nasa harap niya ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ay ang kanyang ina. Violet, sorry talaga. Malakas na iyak ang bumungad sa kanila habang mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Parehong nakakadurog at nakakataba ng puso ang eksenang iyon. Sabay lapit sa kanila ng isang middle-aged na lalaki na square face at tuwang-tuwa na tinitigan. Violet, tatay. Sumugod si Violet sa naghihintay na mga bisig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at muling napahikbi. Ang mga miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race ay may malakas na koneksyon sa dugo sa isa't isa. Kaya sila, maaaring madama ang pagkakakilanlan ng isa't isa nang hindi nangyari ng mga salita. Kaya naman, alam ni Violet na nasa katanghaliang lalaki ang kanyang ama nang magtama ang kanilang mga mata. Ate, sa wakas nakabalik ka na. Tuwang-tuwang nagsalita ang isang binata sa tabi nila ngunit patuloy na kinakabahang hinihimas ang kanyang mga kamay. Ikaw ang kapatid ko. Humakbang palapit sa kanya si Violet at hinayla ang binata sa isang mahigpit na yakap. Violet, buti naman at nakabalik ka. I have my little sister back. I have a sister now. Malakas na sigaw na puno ng kaligayahan ang bumungad sa binata. Lahat, naniniwala ako na naramdaman mo rin na si Prinsesa Violet ang may pinakamalaking at purong dugo ng ang aming Nine-Tailed Demon Fox race. Ang kanyang dugo ay napakalapit sa dugo ng ating mga ninuno. Halos 70 na. Pare-pareho ang porsyento. Kaya, siya ang prinsesa ng ating henerasyon. 2/4. Malakas na deklara ng patriarka matapos muling magsama-sama ang pamilya. Iyong kamahalan. Lahat ng iba pang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race ay magalang na yumuko kay Violet. Sa Nine-Tailed Demon Fox race, ginamit ang kadalisayan ng kanilang dugo upang matukoy ang kanilang katayuan. Para sa maraming uri ng demonyong hayop,
Ang kanilang katayuan ay tinutukoy ng kadalisayan ng kanilang dugo. Ikaw ay isa ng preliminary grade na banal na Diyos. Prinsesa Violet, napakakahanga-hanga. Naligaw ka noong ay isang maliit na babae. Hindi ka lamang nakaligtas at nagliliwanag sa iyong sarili. Nakamit mo rin ang kadakilaan habang bata ka pa. Ikaw ang aming pagmamalaki. Prinsesa Violet, ikaw ang prinsesa ng Nine-Tailed Demon Fox race. Dahil labis na humanga ang patriarch sa lakas ni Violet, pinaulanan niya ito ng mabulaklak na papuri. Si Prinsesa Violet ay malamang na nagdusa ng husto mula nang mag-isa siyang gumala sa labas ng mundo. Mula ngayon, si Prinsesa Violet ay bibigyan ng higit pa sa ating mga mapagkukunan ng paglilinang. Mayroon bang anumang pagtutol tungkol sa proposal ko? Isang malakas na tanong ang umalis sa patriarch. Walang problema. Deserve ni Prinsesa Violet. Halos lahat ng miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race ay sumagot bilang isa. Natuwa si Dustin nang makitang maayos ang pakikitungo ni Violet ng kanyang mga angkan. Nga pala, Prinsesa Violet, kaibigan mo ba yang dalawang yan? Biglang bumaling ang patriarka upang suriing mabuti sina Dustin at Emer na may seryosong ekspresyon. Lahat ng iba pang miyembro ng Nine-Tailed Demon Fox race ay napalingon din sa kanila. Sir, hinala ko na si Prinsesa Violet ay kontrolado ng binatang iyon na may kung anong uri ng kasuklam-suklam. Lihim na kasanayan. Narinig kong tinawag siyang master ni Prinsesa Violet. Bukod dito, nakita ko sa sarili kong mga mata kung paano niya ginamit ang isang lihim na pamamaraan upang kontrolin ang maraming mga banal na Diyos ng ahas na lahi ng demonyo at gawin silang mga alipin niya sa Heaven Beast Valley. Sir, sa tingin ko may masamang intensyon siya. Biglang humakbang pasulong ang matanda na iniligtas ni Dustin at tinusok ang isang daliri sa direksyon ni Dustin. Mga paratang na lumalabas sa kanyang mga labi. Anong sabi mo? Nakontrol niya si Prinsesa Violet sa pamamagitan ng isang uri ng lihim na kasanayan. Nang matapos magsalita ang matanda, galit na galit ang lahat kay Dustin. Haha, may plano ka talaga. Nagtataka ako kung bakit pumunta dito ang dalawang martial arts masters kasama si Princess Violet. May plano pala sila. Brat, anong lakas ng loob mong gawing alipin ang prinsesa ng ating Nine-Tailed Demon Fox race? At ikaw, Emer, matandang bastard. Walang anumang awayan sa pagitan namin ng lahi ng sirena noon. Gusto mo bang maging kaaway ng ang Nine-Tailed Demon Fox race natin ngayon? Isang nakamamatay na kislap ang pumasok sa matatalas na mata ng patriarch habang nakatitig kay Dustin at Emer. Hindi, sir. Hindi totoo yan. Napakabuti sa akin ni Master. Kusa akong napuno ng pag-aalala si Violet at nabulunan siya. Prinsesa Violet, huwag kang matakot. Ikaw ay isang marangal na prinsesa ng aming lahi. Nasa iyo ang aming suporta. Ang Nine-Tailed Demon Fox race ay magiging kakampi mo kahit anong mangyari. Isang malambot na katiyakan ang umalis sa patriarch. Dahil pinukaw mo ang aming Nine-Tailed Demon Fox race, wala akong dahilan para maging magalang sa iyo. Ang bawat salita ng patriarch ay napakalamig. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang ilang malalakas na pagsabog nang biglang lumitaw sa ere ang siyam na naglalakihang buntot ng fox. Dahan-dahan sila, kumawag-kawag at pinalawak. Agad na pinupuno ang buong espasyo. Ang bawat pulgada ng siyam na foxtail ay binubuo ng mga fragment ng pinakamataas na kaliwanagan at kapangyarihan ng batas. Ang napakalaking mapang api na enerhiya ay sumambulat sa bawat pagkibot ng mga buntot. Ang nakakakilabot na kapangyarihan ng demonyo ay sumugod at gumulong sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang kisap lang ng mata, ang init ay ganap na nawala. Nabalot ng lamig na nakatusok sa buto sa buong mundo. Nakakamatay na katahimikan at napuno ng katahimikan ang bawat sulok sa pagitan ng langit at lupa. Hindi, Patriarch. Tumigil ka. Pakinggan mo ako. Sigaw ni Violet sa taas ng boses niya. Namumutla ang mukha niya. Alam niya na ang Patriarch ay isang namamahala na Diyos. Sa buong Sea of Chaos. Isa siya sa mga nangungunang martial arts masters na maaaring magdulot ng kaguluhan sa isang pitik lang ng daliri.
Kahit si Dustin ay walang pagkakataon laban sa isang makapangyarihang namamahala na Diyos. Tingnan mo, paalala ni Dustin kay Emmer. Ang kanilang mga nerbiyos ay parang nagliliyab at sila ay ganap na alerto. I think we better leave. We don't have to fight him. Nagpadala si Emmer ng isang espiritual na mensahe ng kahulugan kay Dustin. Tama ka, alis muna tayo. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Boom! 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 Habang lumilipad ang siyam na buntot ng fox sa kalangitan. Sumugod sila kina Dustin at Emmer mula sa magkaibang lugar. Mga direksyon. Biglang sumabog ang espasyo sa kanilang paligid at bumaha sa kanilang paligid ang walang katapusang kapangyarihan ng demonyo. Walang tigil. Master, tumakbo ka na, sigaw ni Violet kay Dustin. Dahil mas mahina siya kumpara sa patriarch nila. Hindi man lang siya makalapit sa larangan ng digmaan. Sa bawat oras na ang kakilakilabot na enerhiya ay nagbabago. Halos matamba siya sa kanyang mga paa. Paano kaya siya makakakuha? Malapit sa kanila. Ayaw niyang masaktan ng kanyang mga angkan si Dustin. At hindi rin niya gustong saktan ni Dustin ang patriarch. Noon, ginamit na ni Dustin ang secret reincarnation skill at kailangan lang ng isang segundo para umalis. Kasama si Emmer. Gayunpaman, sa sandaling ginamit niya ang kasanayan. Natagpuan ni Dustin na ang batas ng reinkarnasyon sa kontinenteng ito ay naglagay presyon sa kanyang paggamit ng lihim na kasanayan. Anong nangyayari dito? Ang lihim na reincarnation skill ay nauugnay sa batas ng reincarnation. At mayroon ding batas ng reincarnation sa kontinenteng ito. Bakit magkasalungat ang dalawang batas ng reincarnation? Hindi ba pareho sila? Bulong ni Dustin sa sarili nang matuklasan niya ang kakaiba. Gayunpaman, noong ginamit ni Dustin ang secret reincarnation skill, na-activate din niya ang reincarnation token. Naramdaman niya kaagad ang mapang ipong puwersa na dulot ng batas ng reincarnation sa kontinenteng ito. Kapansin-pansing nabawasan. Whoosh! Lumipad si Dustin kasama si Emmer at sa isang kisap mata ay nawala ang espasyo sa paligid niya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumabog ng ang siyam na buntot ng fox ay bumagsak sa kinaroroonan ni na Dustin at Emmer. Nakatayo. Maging ang mismong espasyo ay nauwi sa pagbagsak at ang lahat ay nalipol sa kawalan. Nakakakilabot na binata. Isa lang siyang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit mayroon siyang hindi kapani-paniwalang kasanayan. Bulalas ng patriarka. Guru. Hindi napigil ang mapasigaw ni Violet nang makitang naging A. Madilim na vacuum. Violet, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Ngunit hindi ako maaaring manatili dito hanggat hindi naaayos ang hindi pagkakaunawaan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa soul sea ni Violet. Master, I'm so sorry. Hindi ko alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Humingi ng tawad si Violet. Silly girl, huwag mong sabihin yan. Ang iyong mga clansmen ay nagmamalasakit sa iyo at ikaw ay hinahanap lamang. Hindi ko ito dadalhin ng personal. Sabi ni Dustin sabay ngiti ng totoo. Kung ibang lahi man ang nagtrato sa kanya ng ganito, nakagawa na siya ng hakbang at walang tao, ay may iwan ng nakatayo ngayon. Gayunpaman, hindi niya kayang kamuhian ang angkan ni Violet kahit na gusto niya. At saka, kitang-kita niya na ang mga demonyong fox na iyon ay nagmamalasakit kay Violet. Sa oras na ito, umalis sina Dustin at Emmer sa grupo ng mga palasyo kung saan nakatira ang nine-tailed demon fox. Talagang makapangyarihan ang namamahala na Diyos. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit mayroon pa rin siyang napakalawak. Kapangyarihang lumaban. Hindi ko yata kayang tiisin kahit isang galaw niya. Sabi ni Emmer sabay buntong hininga. Sang-ayon ako. Talagang napakalakas niya. Sabi ni Dustin sabay tango. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano kung umalis na lang tayo? Kaya ba natin yun? Anyway, nahanap na ni Violet ang kanyang mga angkan. Tapos na ang trabaho mo dito. Sabi ni Emmer. Hindi. Kailangan nating manatili. Hindi sila ligtas dito. Hindi natin sila pwedeng iwanan. Kung mahanap ni Chapman ang lugar na ito isang araw, wala sa mga demonyong fox na ito ang makakalabas ng buhay.
Paano ko maiiwan si Violet na mag-isa dito? Sabi ni Dustin habang umiiling. Ilang beses na niyang nilero sa utak niya ang senaryo na ito. Wow! Ang galing mo talaga kay Violet. Sabi ni Emmer. Well, paano kung tuklasin natin ang kontinenteng ito? Tingnan natin kung ano ang hahanapin natin. Mungkahi ni Dustin. Okay, mukhang magandang ideya. Labis ang loob ni Emmer. Pagkatapos ng lahat, ang bawat magsasaka ay sabik na tuklasin at makahanap ng mga kayamanan saan man siya pumunta. Pagkatapos, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang mag-explore sa isang direksyon. Sa parehong sandali, may nangyari sa isa sa mga palasyo kung saan ang siyam na buntot na demonyong foxes nabuhay. Patriarch, paano mo nagawa iyon sa aking amo? Hindi ko alam kung nakahanap ako ng daan papunta sa iyo at sa angkan. Nang wala ang kanyang pangangalaga at proteksyon sa ibabaw. Taon, sabi ni Violet sa Patriarch na medyo naiinis na tono. Masyadong mahalaga sa kanya si Dustin. Handa pa siyang makipagtalo sa Patriarch na pabor kay Dustin. Violet, paano mo kakausapin ang Patriarch sa ganoong tono? Magpakita ng paggalang. Mag-sorry ka na. Pinagalitan siya ng mga magulang ni Violet. Nakita ang kanyang saloobin sa Patriarch. Dad, Mom, hindi mo talaga alam ang relasyon natin. Tsaka, pinagdaanan niya ang lahat para lang. Dalhin mo ako dito. Kung ituturing mo siyang muli, mas gugustuhin kong umalis kasama siya kaysa manatili dito. Masungit na sabi ni Violet. Violet, paano mo nasabi yan? Hindi madali para sa iyo na bumalik. Ngunit gusto mo pa ring umalis. Nagulat ang mga magulang ni Violet. Hindi kumibo ang Patriarch at patuloy na nakatingin kay Violet pataas at pababa. Ginamit niya ang kanyang spiritual sense para i-scan ang buong katawan ni Violet. Lalo na ang soul sea nito. Patriarch, huwag mong sisihin si Violet. Kababalik lang niya pagkatapos ng napakatagal na pag-alagala sa labas. Hindi siya sanay sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan natin siyang mag-adjust ng maayos. Malapit na siyang maging maayos. Sisiguraduhin natin. Natakot ang mga magulang ni Violet na mapag-alitan siya ng Patriarch. Kaya humingi sila ng tawad. Don't worry. I don't blame her. Alam ko talaga ang pinagdaanan niya. Gusto ko lang malaman ang dahilan o pinagmula ng ganyang ugali. Mahinahong sabi ng Patriarch. Kakaiba talaga. Noong una, naisip ko na baka si Violet ay kinokontrol ng isang uri ng lihim na kasanayan. Iyon ang dahilan kung bakit siya handang tawaging master ang lalaking ito. Gayunpaman, nakikita ko lamang ang isang espiritual na marka ng kaluluwa sa kanyang espiritual na kaluluwa. At wala nang iba pa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan na makontrol siya ng isang markang espiritual na kaluluwa. Posible kayang hindi kontrolado ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa pinakamasama, ang lihim na kasanayan na ginamit ng lalaking ito sa kanya ay napakatalino na kahit ako ay hindi ito nakikita. Naguguluhang sabi ng Patriarch, iyan ang kailangan ninyong maunawaan. Hindi ako kontrolado ng aking amo. Kung tutuusin, maganda ang pakikitungo niya sa akin. Talagang hindi na kailangang kontrolin ako. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa aking sariling malayang kalooban. Na-misunderstood mo lang siya. Kung alam ko lang, hindi ko nahihilingin sa kanya na ibalik ako sa iyo. Napatapak ni Violet ang kanyang mga paa sa galit. Violet, nalilito lang kami na kusa mong tinatawag siyang master. Paliwanag ng kanyang mga magulang. Dad, Mom, hindi mo alam ang relasyon namin ng master ko. Iyan ang kailangan mo, maintindihan. Bago kita mahanap, siya na ang pinakamalapit na tao sa mundong ito sa akin. Sabi ni Violet. Patriarch, ano ang nangyayari? Natarante pa ang mga magulang ni Violet at napatingin sa Patriarch. Violet, samahan mo ako. Gusto kong malaman ang katotohanan. At alam mo na mayroon akong paraan para gawin iyon. Kung ang taong iyon ay talagang gumagamit ng ilang uri ng lihim na paraan upang kontrolin ka. Mayroon akong mga paraan upang matulungan kang maalis. Ito, kung, tulad ng sinasabi mo, ang iyong relasyon ay batay sa totoong damdamin. Kung gayon ako ay personal na humingi ng tawad sa kanya. Panatag ang loob ng patriarka sa kanya.
Okay. Paano mo gustong mag-imbestiga? Tanong ni Violet. Gusto kong maingat na suriin ang iyong mga alaala sa paglipas ng mga taon. Hanggang sa pinakamaliit na detalye. At saka natin malalaman ang totoo. Sagot ng patriarka. Okay. Fine. Saglit na nag-alinlangan si Violet. At pagkatapos ay pumayag din siya. Alam niyang hindi siya sasaktan ng patriarch. Itinuring niya itong parang perla sa kanyang palad. Pagkatapos ay iwinagayway ng patriarch ang mangas at kinuha si Violet. Sa parehong sandali, sina Dustin at Emmer ay naggalugad sa ibang lugar sa kontinente. Walang iba kundi mga guho sa lahat ng dako. Ang kulay abong lupa ay nalanta. Walang buhay at nalulumbay. Para bang walang nilalang na mabubuhay sa ganoong kalupit na kalagayan. Tanging ang nasa lahat ng dako ng batas ng reinkarnasyon ay dumaloy na parang tubig at malabo ang alon sa background. Lumipas ang kalahating buwan. Sina Dustin at Emmer ay na-explore ang isang malaking lugar sa kontinente. Pagkatapos ng milya at milya ng walang anuman kundi mapurol at mabatong lupain. Sa wakas ay nakarating sila sa isang malawak na libingan. Mayroong hindi mabilang na mga libingan sa paligid. Ang bawat libingan ay natatakpan ng nakasisilaw na runic fragment, na tila nagsasabi ng kaluwalhatian ng isang inilibing. Sa ilalim, noong nabubuhay pa siya, kasabay nito, mayroong isang napaka-creepy at kakaibang aura na tahimik na bumabalot sa lugar. Paminsan-minsan, isang mahinang kalabog ang maririnig mula sa hindi kilalang pinanggalingan. Ang creepy talaga kaya nakaalerto sina Dustin at Emmer habang lumilipat sila sa mga puntod. Ang mga Diyos na semi-namamahala ay inilibing sa lahat ng mga libingan na ito. Biglang bulas ni Emmer, siya mismo ay isang semi-governing na Diyos. Hindi mabilang na taon na siya sa kaharian na ito. Kaya ganoon din siya, pamilyar dito. Naramdaman niya kaagad ang presensya ng mga labi ng mga semi-governing god sa ilalim ng mga libingan. Talaga, napakaraming semi-governing gods. Kapansin-pansin iyon. Tinataya na walang gaanong semi-governing na mga Diyos sa buong Sea of Chaos. Saan nagmula ang mga semi-governing god na ito? At bakit ang dami nila dito? Nagulat si Dustin. Dahil sa kuryosidad, naglakad ang dalawa mula sa libingan patungo sa libingan at pinag-aralan silang mabuti. Ang bawat nakasisilaw na libingan ay naglalabas ng nakakatakot na presyo ng enerhiya. Ang presyo ng enerhiya ay pag-aari ng mga semi-governing na mga Diyos. Buti na lang at parehong nakatiis sina Dustin at Emmer. Kakayanin ni Dustin ang isang semi-governing na Diyos nang walang anumang kahirapan. Ngunit pareho silang siniguro na tuklasin ang sementeryo ng may matinding pag-iingat. Nang sinubukan nilang lapitan ang isang malaking libingan, isang nagniningning na alon ng enerhiya ang bumangon mula rito. Unti-unting nag-transform ang liwanag sa isang figure. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pilak na balabal ang lumitaw mula sa nagniningning na liwanag. Ako si Angelo at dito inilibing ang katawan ko. Naghihintay ako ng pagkakataong makapunta sa shore of muling pagsilang. Ang lahat ng mga lihim na formula na natutunan ko at ang aking mga pananaw sa paglilinaw ay inilibing kasama ng aking katawan. Tanging ang biniyayaan ng Lady Luck lamang ang makakahawak nito. Deklare ng nasa katanghaliang gulang na kasama niya. Nakalagay ang mga kamay sa likod niya. Bawat pulgada niya ay naglalabas ng aura ng isang master na puno ng karunungan at kapangyarihan. Habang buhay na halaga ng mga pamamaraan ng paglilinang at mga pananaw. Parehong nagliwanag sina Dustin at Emmer sa pananabik sa kanyang mga sinasabi. Ano man ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pananaw na naiwan ng isang malagoverning na Diyos ay hindi may kakaila. Mahalagang asset, kahit na ang mga masters tulad nina Dustin at Emmer ay hindi napigilan ngunit sabik na gustong makuha ang kanilang mga kamay dito. Gayunpaman, nang ang mga ito ay nagpakawala ng kanilang mga katangian na pakiramdam upang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa itaas. Ang libingan. Ang matinding kapangyarihan ng batas ng reinkarnasyon ay nagpabalik sa kanilang mga kahulugan. Marahil ito ay pag-aari lamang ng isa na nakatakdang makakuha nito. Napabuntong hininga si Emmer sa pagkadismaya. Si Angelo ba ay mula sa Sea of Chaos? Tanong ni Dustin na may pagtataka sa mukha. Wala akong narinig tungkol sa kanya.
Sagot ni Emer na mabilis na umiling. Dahil matagal na siyang nabubuhay. Alam niya ang tungkol sa maraming sikat na master sa Sea of Chaos. Ngunit ito ay ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa isang taong tinatawag na Angelo. Naghihintay siya ng pagkakataong marating ang Shore of Rebirth. Ito ba ay isa pang lugar kung saan ang mga banal na Diyos ay inilibing? Gulat na pagpapatuloy ni Dustin nang maalala ang sinabi ni Angelo. Tama ka, lahat ng inilibing dito ay mga semi-governing gods. Malinaw, ito ang tahanan ng mga patay na banal na Diyos. Sagot ni Emer. Pareho silang dahan-daang lumapit sa isa pang puntod. Sa lalong madaling panahon na sila ay malapit na. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ay lumitaw mula sa libingan at pumailanglang sa kalangitan. Isang matangkad na banal na Diyos ang pumutok mula sa maliwanag na mga ilaw at lumipad sa itaas ng libingan. Ako ay pinangalan ng Clyde at lahat ng natutunan ko ay nabaon kasama ng aking laman. Gusto kong magtungo sa shore ng Rebirth. Isang malakas na bulas ang umalis sa matayog na banal na Diyos. Bilang isa, pinakawalan ni Dustin at Emer ang mga uri ng pakiramdam upang suriin ang banal na Diyos. Bago sila makapag-react, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ng batas ng reincarnation ang lumabas at ipinadala. Lumilipad ang kanilang sarili na kahulugan. Kawawa naman. Napabuntong hininga sina Dustin at Emer. Pagkatapos, ipinagkibit balikat ito ng dalawa at sunod-sunod na sinubukan ang iba pang nicho. Gayunpaman, paulit-ulit silang sinalubong ng kabiguan. Ang bawat may-ari ng bawat libingan ay iningatan ang kanilang natutunan sa kanilang buhay kasama ang kanilang mga buto. Gayunpaman, hindi napangiti sina Dustin at Emer ng Lady Luck. Hindi sapat ang pagkabigo para ilarawan ang kanilang nararamdaman. Kahit na ang mga kayamanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Hindi nila maaaring makuha ang kanilang mga kamay sa alinmansa. Sila, ang kanilang pagkabigo ay lampas sa imahinasyon. Dahil napakaraming puntod dito, maghiwa-hiwalay tayo at subukan natin lahat. Baka mamaya may makuha pa tayo. Nag-propose si Emer. Nakuha ko. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Ang pagkabalisa ay nagsimulang kumagat sa kanya upang makuha ang kanyang mga kamay sa mana ng mga Diyos na mala-governing. Pareho silang pumili ng iba't ibang landas at patuloy na sinubukan ang mga libingan. Hindi bababa sa 10,000 libingan ang napuno sa lugar. Lumipas ang 6 na araw. At sinubukan na ni Dustin ang higit sa 10,000 libingan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makakakuha ng kahit isang mana. I've tried so many tombs already but I'm still empty-handed. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dustin. Ang tanging senyales ng kanyang pagkadismaya. Kahit anong pilit niya, hindi pa rin siya makakuha ng positibong resulta at nalilito siya ngayon sa kung ano ang gagawin. Nang malapit nang sumabog ang kanyang pagkabigo, isang libingan sa kanyang harapan ang nakakuha ng kanyang atensyon. May isang parisukat sa harapan niya. Isang malawak na lugar ang sakop ng napakalaking parisukat. Sa gitna ng parisukat ay may isang mataas na libingan. Hindi tulad ng ibang mga libingan na siksikan. Ang libingang ito lamang ang makikita sa plaza. Bukod dito, ito ay mas malaki kaysa sa alinman sa iba pang mga libingan. Ang lahat ng ito ay ginawa itong kakaiba sa libo-libong libingan. Isang napakaraming lakas ng batas ang sumambulat mula sa libingan sa plaza. Agad na tinamaan si Dustin na ito ay ang enerhiya ng batas ng reincarnation. Napuno siya ng galit nang maramdaman niya ang malakas na enerhiya ng batas. Kasabay nito, naramdaman niyang nagsimulang bahagyang manginig ang kanyang reincarnation token. Maaaring ito ay, napaisip si Dustin sa sarili. Kung ano man iyon, susubukan ko itong libingan. Nagpasya siya. Pagkatapos niyang magdesisyon ay agad siyang naglakad patungo sa plaza. Nang malapit na siya sa libingan, isang nakabulag na makapal na hanay ng liwanag ang sumabog mula rito. Sa isang kisap mata, ang sinag ng liwanag ay bumubuo ng isang banal na Diyos na lumulutang sa ibabaw ng libingan. Ang pangalan ko ay Jean at isa ako sa 18 Reincarnation Guard. Dito ako inilibing habang ako naghihintay ng pagkakataong makarating sa Shore of Rebirth. Nakakabingi ang tinig ng banal na Diyos. Ano?
Isa siya sa 18 reincarnation guard. Puro pagtataka ang bumungad sa mukha ni Dustin. Naalala niya ang patay na monghe na pinag-cruise niya ang mga landas sa kataas-taasang sansinukob na matatagpuan sa loob ng ika-9 na Evil Valley. Bagamat matagal na, umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang mga salita ng monghe. Ayon sa monghe, ang daan ng reincarnation ay sarado dahil ang 18 reincarnation. Ang mga bantay ay patay o nawawala. At ngayon, ang banal na Diyos sa harap ng kanyang mga mata ay nag-claim na isa sa 18 reincarnation guard. Walang paraan na hindi matitinag si Dustin. Susubukan ko ito at tingnan kung ako ay mapalad na makuha ang mana ng banal na Diyos na ito. Naisip ni Dustin, kanyang sarili pagkatapos niyang makabawi sa pagkabigla. Sa susunod na sandali, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang banal na Diyos. Gayunpaman, wala siyang naramdaman. Susubukan ko ito gamit ang reincarnation token. Halos mabaliw si Dustin sa desperasyon nang tawagin niya ang reincarnation token at kaagad na-activate ito. Ito ang reincarnation token. Sa sandaling na-activate ang reincarnation token, ang banal na Diyos ay nasuspine sa itaas ng libingan. Nabigla upang tingnan ito. Sa isang kilos lang, pinalapit ito ng banal na Diyos at agad na nawala ng kontrol si Dustin sa token. Lumutang ito sa hangin sa harap mismo ng banal na Diyos. Ang reincarnation token. Isang mahina at maalalahanang ugong ang nag-iwan sa banal na Diyos na para bang may sinusubukan siyang maalala. You have the reincarnation token. Siguro ito na ang tadhana. Ang daan ng reincarnation ay muling itatayo balang araw. Dahil mayroon kang reincarnation token. Sana ay mag-ambag ka rito. Mahinang wika ng Divine God na may mabigat na tingin na tumitimbang kay Dustin. Nakakamatay na katahimikan ang sumunod sa kanyang malambot na salita. Maaari kang manatili dito at maunawaan kung ano ang natutunan ko sa aking buhay. Kung gaano mo kakayanin. Depende sa swerte mo. Matapos ang ilang saglit na nakakagigil na katahimikan, binasag ng banal na Diyos ang katahimikan sa hangin. Sa sumunod na segundo, may lumabas na portal sa harap ni Dustin. Hindi man maiwasan ni Dustin na mag-alinlangan. Dinaanan pa rin niya ito. Sa loob ng portal ay isang tila panaginip na mundo na puno ng puting ambon. Walang anuman sa mundo, maliban sa batas ng reincarnation. Lahat ng uri ng lihim na kasanayan. At, iba't ibang insight kaugnay nito. Kasama nito ang mga karanasan at pag-unawa sa proseso ng paglilinang. Bawat pulgada ng mundo ay puno ng lahat ng natutunan ni Jin sa buong buhay niya. Maraming salamat, Ginoo. Napuno ng kagalakan si Dustin sa lahat ng kaalamang ipinakita sa kanya. Agad siyang bumagsak sa isang cruise. Binti at nagsimulang maunawaan ang pamana ng banal na Diyos. Habang naka-jackpot si Dustin, dumadaan pa rin si Emmer sa mga puntod sa ibang lugar. Sa ngayon, wala pa rin siyang ani. Mayroong 10,000 mga libingan dito ngunit hindi ko makuha ang aking mga kamay sa kahit isang kalahating. Namamahala sa mana ng Diyos. Bagamat hindi mabilang na beses siyang nabigo. Hindi sumuko si Emmer. Sa mundong walang kabuluhan. Nakaupo si Dustin na naka-cross-legged at tahimik na nagmumuni-muni. Salamat sa Diyos. Sa wakas nakahanap ako ng puntod na may maya-alok. Nakatayo sa harap ng isang puntod. Umiyak si Emmer sa tuwa. Pagkatapos, umupo rin siya ng cross-legged at nagsimulang magnilay sa harap ng puntod. Sa malalim na pagmumuni-muni ng dalawa, mabilis na lumipas ang oras. Wala sa kanila ang nakasubaybay sa oras at kung gaano karami ang lumipas. Isang araw, sa gitna ng isang malaking parisukat sa lugar ng libingan, lumitaw ang isang portal. Lumabas si Dustin sa portal. Sa wakas ay naabot ko na ang isang masusing pag-unawa sa isang kumpletong batas ng reinkarnasyon. At saka, naabot ko na ang major achievement stage. Ang aking lihim na reincarnation skill ay kahit 1,000 beses na mas malakas kaysa dati. Sabi ni Dustin sa sarili habang naglalakad palabas. Maraming salamat, sir. Taos puso kong pinahahalagahan ito. Malakas niyang sabi habang nakayuko sa puntod sa gitna ng plaza. Ang legacy ni Jin ay nagdala sa kanya ng mga halaga na hindi masasabing.
Ang kanyang pamana ay pangunahin sa batas ng reincarnation. Ang batas ng reincarnation ay kilala bilang ang pinakamisteryo at isa rin sa pinakamahirap na batas. Hindi sinasadya at hindi sinasadya. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, nagkaroon ng hindi mabilang na namamahala sa mga Diyos na gustong magkaroon ng kabutihan. Pag-unawa sa batas ng reincarnation. Ngunit hindi nila alam kung paano at saan magsisimula. Ngunit ngayon, nagawa na ni Dustin ang isang kumpletong batas ng reincarnation sa napakakaunting pagsisikap. Hanggang ngayon, may kakayahan siya sa isang kahanga-hangang 6 na orihinal na magulong batas. Sila ang mga batas ng yelo, ilusyon, lupa, kahoy, metal, at reinkarnasyon. Sa mga pagtatansya ni Dustin, ang kapangyarihan ng kanyang overlapping law skill ay tumaas ng hindi bababa sa 100 beses. Ito ay dahil ang overlapping law skill ay hindi lamang pinagsama ang lahat ng uri ng orihinal na magulong batas. Ngunit sa halip, pinarami ang kapangyarihan. Whoosh! Tulad ng isang alipin na sabik na muling makasama ang kanyang amo. Ang reincarnation token ay lumipad pabalik sa kamay ni Dustin. Dahil nasa iyo na ngayon ang aking mana. Inaasahan kong makita kang may gagawin para sa amin. Kapag kaya mo sa hinaharap, isang boses ang nanggaling sa libingan. Pagkatapos noon, walang iba kundi katahimikan. Huwag kang mag-alala, sir. I will try my best as long as the opportunity presents itself. Sagot ni Dustin na may paggalang. Pagkatapos noon ay umalis na siya sa plaza. Siguro kung may iba pang libingan na bagay sa akin. I'll keep trying to look for such tombs. Habang nagsasalita siya, sumulong siya at sinubukang galugarin ang mga libingan isa-isa. Gayunpaman, ang mga likas na batas ng kontinenteng ito, kasama ang mabigat na pagsupil sa kapaligiran, ay humadlang sa kanya, lumilipad, ni hindi niya magawang maglakbay sa kalawakan, ni mag-teleport man lang sa ibang lugar. Dahil dito, napakabagal ng kanyang takbo, bago niya namalayan, mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Walang nakitang angkop na libingan si Dustin. Isang araw, nakilala niya si Emmer. Naka-cross-legged si Emmer sa harap ng isang puntod. Nagmumuni-muni din. Mukhang may natamo man lang siya. Ngumiti si Dustin at tumalikod. Ayaw na istorbohin si Emmer. Muli, lumipad ang oras. Hindi mahahalata. Kalahati ng isang buong taon ang lumipas. At natapos na ni Emmer ang kanyang pagmumuni-muni. Noon lang halos sabay na naglakad palabas ng puntod sina Dustin at Emmer. Well, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Emmer na nakatingin kay Dustin. Well, anong gagawin natin? Dahil nandito na tayo, hindi na kailangang magmadaling bumalik. Di ba? Patuloy nating tuklasin ang mahiwagang kontinenteng ito. Sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Nagustuhan ni Emmer ang ideya. At nagpatuloy silang dalawa sa mas malalim na pagpasok sa kontinente para maghanap pa. Mga pakikipagsapalaran. Boom! 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 Pagkalipas ng ilang araw, habang nasa kanilang karaniwang pagtawid sa umaga, isang malakas na ingay ang nagmula sa unahan. Isang malaking galit na ilog ang tumawid sa kanilang daraanan at mukhang walang makakatakas ng ligtas. Ang maputik na dilaw na ilog ay umaalon. Tumitilamsik at umaatungal sa lakas ng tubig. Dati may tulay dito, pero parang nasira. Hindi ako nagulat. I mean, tingnan mo, sa walang patawad na umaagos na tubig. Maaari nitong lumunin ang buong mga tao at hayop na hindi kailanman makikita. 3/4. Muli, natagpuan ni na Dustin at Emmer ang mga nasirang pier. Ang mga guho at labi ng isang pundasyon ng isang tulay sa tabi ng ilog. Ito ay isang panganib ngunit maaari nating subukang tumawid sa tubig. Sabi ni Dustin habang naglalakad papunta sa tabing ilog. Boom! 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 Biglang umalangaw-ngaw ang magulong batas at kakilakilabot na enerhiya mula sa ilog habang sumugod sila patungo sa Dustin. Ang mga alon ng nakakatakot na aura ng kamatayan ay sumalubong sa kanya na parang may balak na sirain siya. Namutla ang mukha ni Dustin sa takot. Sa kabila ng kasalukuyang antas ng kanyang lakas,
Nararamdaman niya ang nakamamatay na mga batas at enerhiya na dumarating sa kanya. Ito ay, maiisip kung gaano sila kakilakilabot. Pero na, nang walang pag-aalinlangan, ginamit agad ni Dustin ang secret reincarnation skill at agad na nag-teleport sa ibang espasyo kasama si Emmer. Sa pag-unlad na nagawa niya sa batas ng reincarnation, ang kapangyarihan ng secret reincarnation skill ay tumaas din ng husto. Masyadong delikado ang ilog na iyon. Sa pamamagitan lamang ng ating likas na lakas, imposibleng maitawid ito, sabi ni Dustin na umiling. Lumayo sila ni Emmer sa ilog. Oo, nakakatakot talaga. Mukhang ang mga namumunong Diyos lang ang makakalampas dito. Sigaw ni Emmer, bagamat hindi siya inatake ng ilog tulad ng ginawa nito kay Dustin. Nakaramdam pa rin siya ng nakakatakot na pakiramdam ng panganib. Bumalik na tayo. Sa tingin ko ay wala nang iba pang naghihintay, sabi ni Dustin matapos mapatitig sandali sa ilog. Tapos napalingon silang dalawa. Makalipas ang kalahating buwan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili malapit sa mga palasyo kung saan nakatira ang lahi ng demonyong fox na may 9 na buntot. Palihim na ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan para tingnan si Violet. Balak niyang tanungin ito tungkol sa sitwasyon niya ngayon doon. Gayunpaman, bago niya mahanap si Violet, biglang lumitaw ang patriarch sa himpapawid. Sa kanyang harapan at, Emmer, bumaba ang tingin niya sa kanila. Bata, nabasa ko ang mga alaala ni Violet, at nalaman ko ang relasyon mo sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin kung hindi kita naintindihan noong nakaraan, sabi ng patriarch kay Dustin. Master, nakabalik ka na sa wakas. Si Violet na naramdaman ang kanilang presensya ay nagmamadaling lumabas mula sa malayo at tumayo sa harap ni Dustin. Masaya at excited, upang makita siya. Pagkatapos, ang kanyang mga magulang, nakatatandang kapatid na lalaki at ilang iba pang mga demonyong fox ay sunod-sunod din na dumating. Upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Well, prepare a banquet for this evening. May mga bisita tayong ililibang. Utos ng patriarka sabay palakpak sa hangin. Ang buong nine-tailed demon fox race ay masaya na nag-obliga at nagsagawa sila ng isang piging noong gabing iyon. Inimbitahan ng patriarch sina Dustin at Emmer na maupo sa tabi niya. Sa pagkakataong ito, nais nilang ipahayag ng maayos ng mga magulang ni Violet ang kanilang pasasalamat kay Dustin. Dustin, hindi namin masisimulang magpasalamat sa pag-aalaga mo kay Violet sa lahat ng mga taon na ito. Sincere na sabi ng nanay ni Violet. Ito ay ang aking kasiyahan. Magkaibigan kami ni Violet. Ganyan sana ang ginawa ng sinumang disenteng tao. Nakangiting sabi ni Dustin. Emmer, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa Heaven Beast Valley at sa Sea of Chaos. Pinangunahan ko na ang aking lahi para magtago dito. At matagal na akong nananatili rito. Nahiwalay tayo sa labas ng mundo. Wala na akong alam tungkol dito, sabi ng patriarch habang nilingan si Emmer. Bueno, ang Heaven Beast Valley at ang Sea of Chaos ay hindi masyadong gumagana. Sila ay nasa kaguluhan ngayon. Nagsimulang sabihin ni Emmer sa patriarch ang kasalukuyang sitwasyon. Lumapit ang patriarch at ang senior leaders habang nakikinig silang mabuti. Hindi ko akalain na ang Sea of Chaos ay mahuhulog sa ganito kalungkot na sitwasyon. Napabuntong hininga ang patriarka nang sumilay sa kanyang mukha ang masakit na tingin. Sir, ang sugat mo, napansin ni Dustin na nag-aalala. It's a chronic ailment. Wala na tayong magagawa dyan. Noong inawi ko si Chapman. Grabe akong nasaktan. Akala ko hindi na ako makakalabas. Buhay. Ngayon, ang lakas ko ay halos katumbas lang ng 1/10,000 niyan sa panahon ng aking kalakasan. Napabuntong hininga ang patriarka. Kaya naman wala akong choice kundi magtago dito. Hindi na ako maglakas loob na lumabas. Baka makasalubong ko si Chapman. Ipinagpatuloy niya. 1/10,000 fee ng dating lakas mo. Nagulat si Dustin at Emmer. Ang 1/10,000 fee ng lakas ng patriarch ay nakakatakot na. Malinaw na alam ni Dustin at Emmer na hindi sila kapantay ng patriarka. Hindi maisip kung gaano kalakas ang patriarka sa kanyang kapanahunan.
Mapalad kung gayon na hindi tayo nakatagpo ni Chapman sa Heaven Beast Valley. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung buhay pa tayo ngayon? Napakaswerte ni Dustin.